Isa siyang surrogate mother para sa magiging anak ng isang kilalang tao na si Arcangel Montero. Pero hindi niya masabi dito na ang batang nasa sinapupunan niya ay hindi bunga ng surrogacy procedure, ngunit bunga ng isang gabing walang habas na pananamantala ni Miguel sa kanya, ang kanyang ex-boyfriend. Napakagat si Loving ng iba pang ilabi, pilit na pinipigilan ng luha na gustong pumatak. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Dito na po ba kayo, ma'am? Magalang na tanong sa kanya ng taxi driver. Opo, Manong. Salamat po. Labis ang kaba sa dibdib ni Loving habang tahimik na bumababa ng taxi sa harap ng isang upscale restaurant sa lungsod. Ang mga ilaw mula sa loob ay nagbibigay ng maliwanag na liwanag sa harapan nito. Ngunit ang laman ng kanyang isipan ay tila nasa kadaliman. Hawak niya sa kanyang kamay ang kanyang lumang cellphone, kung saan kanina lamang ay natanggap niya ang isang larawan mula sa isang mabait na kaibigan. Ang boyfriend niyang si Miguel, kasamang isang babae na sinasabi sa kanya ni Miguel na kaibigan lang daw nito. Magkaakbay ang dalawa. Halatang masaya habang nakaupo sa loob ng nasabing restaurant. Para bang wala silang niloloko at para bang walang mga kaalaman. Hindi lamang iyon ang natanggap niyang picture kanina. May iilang kuha rin kung saan nag-check-in ang dalawa sa isang hotel at kuhang naghahalikan ng dalawa. Pinagtaksilan siya. Ang sabi sa kanya ni Miguel noon ay kaibigan lang daw nito ang babae. Magkatrabaho raw kasi sila sa BPO kaya naging malapit. Naaawa na raw kasi para kay Loving ang kaibigan niya, na kaibigan din ni Miguel dahil wala siyang kaalam-alam sa ginagawa ni Miguel at ng babaeng sinasabi nitong kaibigan at katrabaho lamang nito. Kung kaya ay napagpasyahan nito na isend sa kanya mga pictures na patunay sa pagtataksil ng dalawa. Nasa mga larawan na iyon ang mga patunay ng kanyang mga duda na hindi niya noon pinansin. Iniisip niya ang mga simpleng siguro ay magkaibigan lang sila, gaya ng sabi ni Miguel. Sabi pa ni Miguel noon, malapit lang sila sa trabaho at walang mali siya. Kaya't hindi niya binigyan ng pansin ang mga alingaw-ngaw ng kanyang isipan noon. Ngunit ngayon, sa mga larawan na iyon, nagsilbing sagot ang lahat ng mga tanong at takot na minsan ay iniwasan niyang harapin. Ang mga litrato na natanggap ni Loving kanina ay parang mga palaso na tumama sa kanyang puso. Nagpapaalala sa kanya na isang malaking kasinungalingan ang lahat ng sinabi sa kanya ni Miguel. Kaya mo to, Loving. Kailangan mo silang harapin. Kailangan mo ipakita sa mga manlolokong yon na hindi ka mahina. Sabi niya sa kanyang sarili at pinapalakas ang loob. Galit, kaba, pagtataka at takot ang mga maghahalong emosyon na pumuno sa kanya. Sa loob ng kanilang mahigit 3 taon na relasyon ni Miguel, ibinigay niya ang halos lahat, tiwala, pagmamahal, oras at atensyon. Kung may isang bagay man siyang hindi naibigay kay Miguel, marahil ay iyon ang katawan niya dahil ang gusto ni Loving ay maikasal muna sila bago may mangyari sa kanila. Maliban doon ay binigay na ni Loving ang lahat. Umaasang magkaroon sila ng masayang kinabukasan. Matapos pakalmahin ang sarili, marahan niyang binuksan ang pinto ng restaurant. Halos hindi niya nararamdaman ang lamig ng air condition sa loob dahil ang init ng galit ay tila umuusok sa kanyang dibdib. Naglakad siya ng dire-diretso sa direksyong sinabi ng kaibigan niya. Sa isang mesa sa sulok, nakita niya si Miguel, nakakasual na polo at slacks. Nakangiti habang hawak ang kamay ng isang babaeng nakapula. Napaka-intimate ng kanilang posisyon at halata sa kanilang mga ngiti na nag-e-enjoy sila sa presensya ng isa't isa. Halos manikip ang dibdib ni Loving sa nakita. Nag-umapaw ang galit sa kanyang sistema. Ngunit pilit niyang pinakalma ang sarili bago magpatuloy. Tumigil siya ilang hakbang mula sa kanilang mesa. Tumikim ng malakas, dahilan upang mapalingon si Miguel.
Ang mukha ni Miguel ay nagbago mula sa kasiyahan patungo sa gulat nang makita si Loving. Loving, anong ginagawa mo dito? Tumingin din sa kanyang babae. Tila nagtataka kung sino si Loving. At nang makita siya nito, bumada rin ng gulat sa mukha ni Claudine. Pero si Loving, hindi na pinansin ng babae. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Miguel, puno ng galit at pagkadismaya. Hindi ba't ako dapat ang magtanong sa iyo niyan, Miguel? Ang sabi mo sa akin kanina ay may trabaho ka. Bakit kasama mong babaeng to ngayon? Buliyaw niya. Sapat ang lakas upang makuha ang atensyon ng ilang mga tao sa paligid nila. Anong ibig sabihin nito? Pinagtataksilan mo ko? Tumayo si Miguel. Halatang hindi alam kung paanong ipapaliwanag ang sitwasyon. Loving, calm down. I can explain. Explain? Putol pa ni Loving. Ang kanyang boses ay nahihinig na sa damdamin. Ang sabi mo sa akin, busy ka lang sa trabaho. Ang sabi mo, wala kang oras sa akin dahil maraming pinapagawa sa inyo ang boss mo. Tapos ang sabi mo pa, kaibigan mo lang babaeng to. Malapit na katrabaho. Tapos ano? Malaman-laman ko ganito palang ginagawa ninyo. Niloloko niyo ko. Tumuro pa siya sa babaeng nasa mesa na ngayon ay tahimik ngunit halata ang pagkailang. Ano? Sa babaeng ito mo pa talaga ako ipinagpalit? Sa babaeng halos maging babae ng lahat ng mga katrabaho ninyo? Sa babaeng mas pangit pa kesa kung sinong mukhang tilapia riyan? Loving, mali ka ng akala. Kaibigan ko lang si Claudine. Mali ka ng iniisip. Hindi ka namin niloloko. Ang depensa pa ni Miguel at pilit na nilalapit ang sarili sa kanya. Really? Then enlighten me, Miguel. Ano ba tong ginagawa ninyo? Business meeting? Lunch break? Tapos ano? Pagtapos dito magche-check-in ulit kayo? May kaibigan ba nag-holding hands? At kulang na lang ay magdampi na yung mga labi ninyo? At higit sa lahat, may magkaibigan ba nagche-check-in sa hotel? Tapos tinitikman ng katawan ng isa't isa? Anong klaseng magkaibigan yun, Miguel? Best friend Pro Max? Patuloy na galit niyang tanong. Halos umuusok ang bawat salita niya. May naging mali pa sa akin, Miguel. Hindi ba ako naging sapat sa'yo para ipagpalit mo ko sa iba? May naging pagkukulang ba ako sa'yo kaya mo ako ginagot niloko ng ganito? Dahil ba sa ayaw kong ibigay ang katawan ko sa'yo? Samantalang ang babaeng yan, isang sabi mo lang, nakahubad at nakabuka ka na kaagad siya sa harapan mo. Iyon bang dahilan kaya sa kabila ng lahat ng nagawa ko para sa'yo, niloko mo pa rin ako? Patawarin mo ako, Loving. Punong-puno ng pagsisisi na sabi naman ni Miguel. Sorry? Iyan lang ba talagang kaya mong sabihin ngayon, Miguel? Punong-puno ng sarkasmo ang tono ng kanyang boses. Hindi mo malang naisip kung anong nararamdaman ko sa panluloko mo na to? Ni hindi mo malang naisip ang lahat-lahat ng mga ginagawa ko para sa'yo, Miguel? Hindi na makasagot si Miguel at doon mas lalong nadurog si Loving. Hindi niya alam kung anong mas masakit. Ang makita si Miguel na masaya sa piling ng iba o ang mapagtantong lahat ng kanyang sakripisyo noon ay nasayang lang. Nilingon niya ang babae na halatang hindi alam kung anong gagawin. Ikaw naman na malanding higad ka. Alam mo naman na may girlfriend siya, hindi ba? Huwag mo sabihin hindi mo alam dahil nagchat-chat ka pa nga sa akin minsan. Kung alam mo nang may girlfriend ng tao, matuto kang dumistansya. Stop it, Loving. Sigaw pa ni Miguel. Halatang naiinis na rin. This isn't the place for this conversation. Exactly, Miguel. Sagot niya. Ang boses ay malamig, ngunit puno ng galit. This isn't the place for lies and betrayal either. But look where we are. Sinubukan pa ni Miguel na hawakan ang kamay niya, ngunit kusa niya itong nilayo dahil para bang nandidiri siya. Loving. Tumalikod na si Loving, ngunit bago siya tuluyang lumayo, tumigil siya at humarap kay Miguel at sinabi ang mga salita nagpabigat sa kanyang puso. Sana maging masaya ka sa taong pinili mo. Tinatapos ka ng lahat sa ating dalawa. I hope she's worth it.
Paglabas niya ng restaurant, hindi niya napigilan na maluha. Ngunit sa kabila ng sakit, alam niyang mas mabuting malaman niya ang katotohanan ngayon kesa magpatuloy sa panlilin lang ni Miguel. Sa kanyang puso, nangako siyang pipiliin ang sarili. Wala nang puwang para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Hindi naman namalaya ni Loving ang luhang bumabalisbis sa kanyang pisngi habang nakatulala siya sa malayo. Hanggang ngayon ay malinaw na malinaw pa rin sa kanya ang panluloko sa kanya ni Miguel na nangyari mahigit 1 buwan na. Hanggang ngayon, ang sakit ay nandito pa rin sa puso niya. Para bang hindi siya makausad. Pati ang kababuyan ni Miguel ay malinaw pa rin sa kanya. Napuno siya ng takot at para bang hindi siya nakatakas mula sa bangungot na iyon. Naputol ang kanyang pag-iisip nang maramdaman niya ang pag-vibrate ng cellphone niya. Nang tingnan niya kung sino ang nag-message, bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa kaba. From Miss Fritasha. I hope you're doing well. My boss, Arcangel Montero, would like to meet you tomorrow at the restaurant below. He's hoping to check in on how you and the baby are doing. Thank you so much, and here's the restaurant address. Makikita ko ulit siya bukas. Sabi ni Loving sa sarili at saka huminga ng malalim. Kailangan ko maghanda. Nakaupo si Loving sa isang mesa sa sulok ng magarang restaurant. Tahimik niyang pinagmasdan ng paligid. Ang mga chandelier na naglalabas ng malagintong liwanag, ang mahihinang pag-uusap ng mga customers, at ang banayad na tugtog ng piano na nagbibigay ng masarap na ambience. Ngunit kahit gaanong kaganda ang paligid, hindi nito matanggal ang kaba sa kanyang dibdib. Pinipilit niyang ayusin ang kanyang sarili habang hinihintay ang taong dapat niyang harapin ngayong araw. Mahigpit na magkasalikop ang kanyang mga kamay. Sa kanyang isip ay naglalaro ang lahat ng posibleng mangyari. Pawang masama. Paano ko malaman niya? Ano kayang gagawin niya sa akin? Bulong ni Loving sa sarili. Ang ideyang yon ay tila espadang nakatusok sa kanyang puso. Pilit niyang iniiwasang isipin ito, ngunit hindi nagsisinungaling ang mga petsa. Ang bangungot na pinagdaanan ni Loving kay Miguel ay tugmang-tugma sa simula ng kanyang pagbubuntis. Ibig sabihin, hindi anak ni Arcangel Montero ang batang nasa sinapupunan niya. Dahil marahil, bago pa man ang procedure ng surrogacy, ay nasa sinapupunan niya na ang anak ni Miguel na bunga ng pagsasamantala nito sa kanya. Isa siyang surrogate mother para sa magiging anak ng isang kilalang tao na si Arcangel Montero. Pero hindi niya masabi dito na ang batang nasa sinapupunan niya ay hindi bunga ng surrogacy procedure, pero bunga ng isang gabing walang habas na pananamantala ni Miguel sa kanya. Napakagat si Loving sa ibabang labi. Pilit na pinipigilan ang mga luha na bumagsak sa kanyang mga mata. Ang pinto ng restaurant ay bumakas at parang bumagal ang oras nang makita niya si Arcangel Montero na pumasok. Ang presensya nito ay tila nakakaakit ng lahat ng mga mata sa lugar. Nakasuot ito ng tailored suit at may kumpiyansang kilos ang karisma ng isang taong makapangyarihan. Tumigil ito saglit, tila hinahanap siya. Bago maglakad papunta sa kanyang mesa nang makita na siya nito. Loving? Tawag na to sa kanyang pangalan. Mababa, ngunit puno ng otoridad ang boses. Tumayo agad si Loving bilang pagbibigay galang. She also managed a weak smile. Magandang araw po, Mr. Montero. Halos pabulong niyang sabi. Bahagya nitong itinaas ang kamay, waring sinasabing huwag nang maging formal. No need for formalities. Arcangel is fine. Yumuko si Loving. Pasensya na po. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Iminwestra nito ang isang kamay sa upuan niya. Have a seat. Tumango si Loving at muling naupo. Naupo na rin ito sa kanyang tapat at tinawag ang waiter para makapag-order. May gusto ka pa bang idagdag sa na-order ko, Miss Delvera? Tanong ni Arcangel. Umiling si Loving. Wala na po. Tumango naman si Arcangel at tumingin ulit sa waiter.
That's all. Nang makaalis ang waiter, seryoso siyang tiningnan ni Arcangel. Pasensya na kung biglang gusto kitang makita. Gusto ko lang malaman ang kalagayan mo at ang magiging anak ko. Ayos lang naman po ako, sir. Malaking tulong po yung mga pinapadala niyo po sa akin. Tumango naman si Arcangel. I'm glad to hear that. I know this situation isn't easy for you, but I want to assure you that you're not alone in this. I will do everything to make sure that you and my baby are taken care of. Halos napakagat siya ng labi sa narinig. Anak nito. Tila tinusok ang kanyang puso ng matulis na bagay. Pinili niyang itago ang kanyang emosyon at tumango ng magalang. Habang nag-uusap sila, hindi mapigilan ni Loving ang labis sa tensyon na nararamdaman. Ang bawat tingin ni Arcangel ay parang nanunuot sa kanyang kaluluwa na para bang nababasa nito ang bawat lihim niya. You seem nervous, Loving. Puna ni Arcangel. Ang tono nito ay may halong pag-aalala. He leaned back and his sharp gaze softening further. May dahilan ba? Napakuyom siya ng palad sa ilalim ng mesa. Hindi po. Am I making you feel uncomfortable? Kaagad siyang umiling. Hindi po, sir. Medyo hindi lang po ako sanay sa ganitong mga lugar. I see. Sabi nito tumango. I hope I'm not making you feel uncomfortable. Hindi naman po, sir. Tsaka tumingin siya ng diretso sa mga mata nito para ipakita na hindi siya kinakabahan. Then, maaari ba ako magtanong ng mga bagay na nais kong malaman tungkol sa'yo? You know, gusto kong malaman ng mga bagay tungkol sa nagdadalang tao sa magiging anak ko. Pwede niyo po akong tanungin na kahit ano, sir. Good. I'm not going to ask anything about your personal life. Gusto ko lang naman malaman ang tungkol sa pagbubuntis mo sa anak ko at kung may kailangan ka. Ang salitang yon, anak ko, ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Nanlalambot ang kanyang katawan, ngunit nagpilit siyang magtago ng reaksyon. Sa kanyang isip, hindi mapigilan ang patuloy na pag-ikot ng isang masakit na tanong ng katotohanan. Paano kung malaman niya? Katulad niya ng sinabi ni Arcangel, nagtanong ito ng mga bagay tungkol sa kanya at sa pagbubuntis niya, ngunit hindi nito tinanong ang tungkol sa mga detalye na alam nito na masyado ng personal para sa kanya. The weight of his trust and kindness crushed her. How could she sit here and let him believe this lie? How could she let him pour his care into something that might not even be this? Salamat po sa inaalok ninyo at sa suporta. Mahina niyang sagot. Pilit na itinago ang panginginig ng kanyang boses. Tumango naman si Arcangel. Natural lang yun. Ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang ako. O ang sekretary ko. As they talked, her thoughts drifted to the nightmare that brought her here. Miguel. She clenched her fists under the table. Memories of his cruelty flooding her mind. It wasn't fair. She didn't ask for this. Loving? Napukaw siya nang muling marinig ang boses ni Arcangel. Hindi niya namalaya na nawala na naman pala siya sa focus at nakalimutan niyang kausap at kaharap niya ito ngayon. Napakurap siya. Napagtantong hindi siya nakikinig. Pasensya na po. Ano po yun? I was asking if you're okay. Mukhang may malalim ka yatang iniisip. Ayos lang po ako, sir. Nakakunot pa rin si Arcangel. I heard you're staying somewhere na hindi komportable. Biglang sabi pa ni Arcangel. Tumingin din ito ng diretso sa kanya. Kung kailangan mo ng maayos sa tirahan, sabihin mo lang. Napakura pa si Loving. Nagulat. Hindi naman po kailangan. Ayos lang po ako sa tinitirhan ko. Are you sure? Opo, sir. Sagot niya habang tumatango-tango. Huwag po kayo mag-alala, sir. Magiging maayos po kami ng anak mo doon. Gusto ko lang naman na makasiguro para na rin sa kapakanan na magiging anak ko
Dahil maaari ko naman kayong bigyan ng mas maayos na tirahan. Magiging maayos lang po talaga kami doon, sir. Aniya nang may ngiti pa sa labi. Tumitig naman sa kanya si Arkanghel. Ang titig nito ay tila naglalaman ng katiyakan na hindi niya kayang talikuran. Ngunit sa ilalim ng kabaitan at malasakit na iyon, patuloy ang takot na bumabagabag sa kanya. Paano ko malaman ito ang totoo? Habang tinitingnan niya si Arkanghel, isang bahagi ng kanyang puso ang umaasa. Umaasang sa kabila ng lahat, maaaring matanggap nito ang katotohanan. Ngunit hindi ngayon. Hindi pa siya handa. Good. And remember, if you ever need anything, don't hesitate to let me know. Matapos nilang kumain habang nag-uusap ay nagpaalam na ito para umalis. As he stood to leave, Loving's heart pounded. She needed to tell him the truth. But as the words formed on her lips, fear paralyzed her. She couldn't do it. Not now. Not like this. Walang salitang namumutawi sa bibig ni Loving. Nanatili siya nakaupo roon habang ang mga mata niya ay sinundan si Arkanghel na palabas na ng restaurant. Nang tuluyan na makaalis si Arkanghel, huminga siya. Hindi mapigilan ni Arkanghel ang kanyang pagiging mausisa tungkol kay Loving Del Vera. Simula nang makilala niya ito bilang surrogate mother ng kanyang anak, tila ba may misteryo sa dalaga na hindi niya maintindihan. Tahimik si Loving, mabait at tila napakalayo sa imahe na iniisip niya kung sinong maaaring pumayag na maging surrogate. Hindi niya maalis sa isipan na mas malalim pang dahilan sa likod ng desisyon nito. Isang linggo, iniutos niya sa kanyang private investigator na alamin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Loving. Mabilis kumilos sa mga tao niya. Makalipas ang ilang araw, tumanggap na siya ng ulat. Sa opisina niya, tahimik na nakikinig si Arkanghel Montero habang inilalatag ng investigator ang mga detalye. Sir, ang pangalan niya ho ay Loving Del Vera, 26 years old. Mahirap lang po ang pamilya nila. Ang kasama niya sa buhay ay ang kanyang ina, si Aling Matilde Del Vera. Nakasalukuyan ho nasa ospital dahil sa sakit na bone cancer. Si Loving po nagbabayad ng lahat ng gastusin sa ospital at walang ibang inaasahan. Ayon sa mga napagtanong-tanungan ko tungkol sa kanya, kahit daw may regular job na siya, naghahanap pa po siya ng ibang maaaring pagkakitaan para maitaguyod ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. At ganoon din ho ang pagpapagamot ng kanyang ina. Napakunot noo si Arkanghel. Hindi niya akalaing ganito kabigat ang buhay ng dalaga. Marahil, iyon din ang dahilan kung kaya pinili nito na pasukin ang pagiging surrogate mother sa magiging anak niya. After all, halagang 16 million din ang ibabayad niya dito kapag naging successful ang procedure. Ano naman ang trabaho niya dati? Tanong niya. Dating cashier po siya sa isang department store. Pero natanggal po sa trabaho dahil daw sa kabit ng dating nobyo ni Miss Loving ko kaya natanggal siya. Mukhang siniraan po si Miss Loving sa boss nito at naniwala naman yung taong yon kaya nawalan ho siya ng trabaho. Anong klaseng tao ba ang dati niyang nobyo? Tanong naman ni Arkanghel. May bahid na galit sa kanyang boses. Si Miguel Ramos po, nagtatrabaho po siya sa BPO. Kasama niya sa trabaho ang naging kalaguyo nito. At siya ring nanira kay Miss Loving. Naging magkasintahan sila ni Miss Loving ng halos 3 taon. Ngunit ayon sa mga ulat, si Miguel ay may kabit at doon nagsimula ang gulo sa buhay ni Miss Loving. Nang maghiwalay sila dahil nahuli ito ni Miss Loving na may kalaguyo, mas lalo raw naging agresibo ang lalaki. May insidente pa nga po na inireport si Miguel dahil pinagsamantalahan niya raw itong si Miss Loving. Noong 1 buwan lamang po nangyaring panggagahasa ni Miguel kay Miss Loving. Marami hong nagpatunay na totoo po ang nangyari na to. Napahigpit ang hawak ni Arkanghel sa gilid ng kanyang lamesa. Naaalala niya ang itsura ni Loving noong nakipagkita siya dito. Ang takot sa mga mata nito at ang pagiging tulala nito. Kung ganon, ay ito palang dahilan ng lahat ng yon. Dahil sa walang hiyang ex-boyfriend nito.
Anong nangyari pagkatapos? Naaresto po si Miguel at kasalukuyan hong nakakulong. Ngunit bago ho iyon, naranasan muna ni Miss Loving ang matinding trauma dahil sa mga nangyari sa buhay niya. Sinubukan niya hong magsimula muli ngunit mahirap pong naging takbo ng buhay niya. Kaya po malamang ito rin ang dahilan kung bakit mas pinili niya maging surrogate mother sa magiging anak mo. Kailangan niya hong mabayaran ng gastusin sa ospital ng kanyang ina. At sa tingin ko ho ay hindi lang doon natapos ang kalbaryo sa buhay niya. Ayon din kasi sa mga nakalap ko na impormasyon, malaki raw po ang chance na nakalaya na si Miguel dahil may kaya ito. Naikuyom ni Arcangel ang kanyang kamao. Baka sa kanyang mukha ang matinding galit habang iniisip ang bawat hirap na pinagdaanan ni Loving sa kamay ni Miguel. Hindi niya matanggap na ang isang taong katulad ni Miguel ay malaya ulit na mamumuhay sa oras na nakalaya na ito matapos ang lahat ng mga kasamaang nagawa nito. Maaaring mo pang gawa ng paraan para hindi makalaya ang taong to. Gusto kong siguraduhin na tuluyan siyang mabubulok sa kulungan. Malamig na sabi ni Arcangel, ang bawat salita ay may bigat. Don't worry, kaya ko magbayad kahit na magkano. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Ngumiti naman ang kausap niya. Tila sanay na sa ganitong usapan. Huwag kang mag-alala, Mr. Montero. Kahit ano pa man ang ipagawa mo sa akin, kayang-kaya kong gawin yan. Matagal na akong naninilbihan sa'yo kaya asahan mo mapagkakatiwalaan mo ko. Kung gugustuhin mo, maaari ko ring tapusin ang buhay ng Miguel Ramos na yon. Saglit na tumahimik si Arcangel, ngunit ang mga mata niya ay nananatiling malamig. I also want that. Seryoso ang tugon niya, kasabay ng paghiling niya sa kanyang kinauupuan. Pero magiging madali ang lahat para sa kanya, kung basta na lang siyang mamatay. Muli niyang kinuyom ang kamao. Pilit na nilalabanan ng galit na bumabalot sa kanya. Ang pinakaayaw niya pa naman sa lahat ay iyong mga rapist at nananakit ng ibang tao. Masyadong mabigat ang kasalanang nagawa niya kay Loving. Hindi maaaring matapos ang lahat para sa kanya ng ganun-ganun lang. Kailangan niyang pagbayaran ng bawat hirap, bawat sakit na idinulot niya. Gusto ko madama niya ang lahat ng yun. Gusto ko magdusa siya ng matagal. Napangisi ang kausap niya. Tila nasisiyahan sa ideyang ito. Kung ganun ang nais mo, Mr. Montero, gagawin ko ang lahat ng paraan para masigurong hustisya para kay Loving. Sisiguraduhin kong si Miguel Ramos ay hindi na makakalaya at mararanasan niya ang lahat ng sinabi mo. Tumingin si Arcangel ng diretso sa kausap. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng otoridad. Ayoko magkamali. Ayoko makita o marinig na malaya pa rin siya. Siguraduhin mo mabubulok siya sa kulungan. At kung may pagkakataon, siguraduhin mong madarama niya ang lahat ng sakit na ibinigay niya kay Loving. Walang makakaligtas sa akin kapag nabigo ka. Tumango ang kanyang kausap. Puno ito ng kumpiyansa. Maaasahan mo ako, Mr. Montero. Miguel Ramos will regret everything he has done. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa loob ng silid na iyon, parang ang galit at hustisya ang naghari. Sa isip ni Arcangel, walang ibang mas mahalaga ngayon kundi ang maibigay ang karampatang hustisya para kay Loving. At masigurong ang taong sumira sa buhay nito ay mababayaran ang lahat ng utang nito sa sakit at hirap. Huwag mo rin kalilimutan ang babaeng sinasabi mong kalaguyo ng dating nobyo ng ina ng aking magiging anak. Gusto kong maging ang babaeng ito ay magbayad din. Ano po ang gusto niyong gawin ko sa kanya? Ikaw nang bahala. Ruin her life. Ikulong mo o kung ano man. Gusto ko lamang marinig na magdurusa rin siya sa kasalanan ginawa niya. Tumango ulit ito. Sige po sir, ako nang bahala sa lahat. Salamat, iwan mo muna ako. Utos pa ni Arcangel. Nang makaalis ang private investigator, nananatili siya nakaupo, tahimik na nag-iisip. Kinagabihan, hindi naman mapakali si Arcangel habang naglalakad sa paligid ng kanyang malawak at tahimik na mansyon na tila sumasa ilalim sa kanyang magulong isipan.
Ang malamig na hangin ng gabi ay bahagyang nagdala ng ginhawa, ngunit hindi nito napawi ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sa bawat hakbang, sa marmol na sahig, bumabalik sa kanyang alaala ang lahat ng nalaman niya tungkol kay Loving. Sa gitna ng mga katanungan ng kanyang isipan, napahinto siya malapit sa malaking pintana. Tanaw ang malawak na hardin. Dumaan ang isang malamig na simoy ng hangin. Ngunit hindi niya ito napansin. Iniisip niya kung paano nagawang manatiling matatag ni Loving sa kabila ng lahat ng hirap na dinanas nito. Ang kalagayan ng ina nito sa ospital, ang pagtanggal dito sa trabaho, at ang karahasang sinapit nito mula kay Miguel Ramos. Lahat ng yon ay tila hindi sapat para basagin ang diwa ng dalaga. Napahigpit ang pagkuyom ni Arcangel sa kanyang mga kamay. Hindi niya maipaliwanag ang habag na nararamdaman niya para kay Loving. Hindi ito isang bagay na plano niyang maramdaman. He knew he had no reason to care about her or involve himself in her personal life. After all, she was nothing more than the surrogate mother of his child, a temporary presence in his world, with no deeper connection beyond the agreement they had made. Ngunit bakit ganoon? Bakit hindi niya mapigilan ang kagustuhan na alagaan ito? Bakit hindi niya maalis sa kanyang sarili ang kagustuhan na tulungan at protektahan ito na para bang hindi lang ito surrogate mother na magiging anak niya, kundi higit pa doon? Bakit napapansin niya ang bawat lungkot sa mga mata nito? Ang bawat pag-aalinlangan sa kilos nito? Napahinga siya ng malalim at bahagyang napailing. Para bang sinusubukan niyang iwakse ang mga katanungang iyon. Ano nangyayari sa akin? Mahina niyang tanong sa sarili at halos isang bulong. Ngunit kahit itanong niya ito ng paulit-ulit, walang malinaw na sagot. Nang gabing yon, natagpuan niya ang sarili na mas lalong naaakit sa ideya ng protektahan si Loving. Hindi lamang dahil sa anak na nasa sinapupunan nito, kundi dahil sa kung sino ito. Alam niyang mali. Hindi niya dapat hayaan ang sarili na masangkot ng ganito. Ngunit sa bawat segundo na mas lalong lumalalim ang habag at paghanga niya sa dalaga. Napatingala siya sa maaliwalas na kalangitan. Ang mga bituin ay tila tahimik na nagmamasid sa kanya. Tila ang buong universo ay nangungutya sa kanyang kaguluhan. Sa kabila ng lahat, sa malamig na gabing yon, isa lamang ang tiyak. Hindi niya maaaring hayaan na magpatuloy na gano'n ang buhay ng nagdadalang tao para sa magiging anak niya. I believe the expansion in the Southeast Asian market will provide a 20% increase in the revenue by Q3. Sabi ng isang executive habang tumuturo sa detalyadong graph na nakadisplay sa malaking screen. Pero kailangan na pagtuunan natin ang pansin ng logistics, lalo na sa Indonesia. Logistics has always been a weak point in that region. Ani naman ni Arcangel na kanina pa seryoso at habang inaangat ang paningin mula sa hawak na dokumento. I want a detailed plan, submitted to my desk by next week. No shortcuts, and make sure that our compliance team is on top of all regulations. Yes, Mr. Montero. Sabay na sagot ng ilan. Sa isang boardroom na napapaligiran ng salamin, nakaupo si Arcangel Montero sa pinakagitna ng mahaba at makintab na mesa. Ang mga nasa paligid niya ay pawang mga executive ng kanyang kumpanya, abala sa pagpapalitan ng ideya para sa isang mahalagang proyekto. Suot ni Arcangel ang kanyang formal na itim na suit at bagamat kalmado ang kanyang ekspresyon, kitang-kita sa mga mata niya ang seryosong pagtuon sa diskusyon. Mr. Montero, with these projections, we can anticipate a significant increase in our market share by next quarter. Paliwanag ng isa pang executive habang nagtuturo sa malaking screen na may nakadisplay na graph. Tumango naman si Arcangel. Good! Pero siguraduhin niyo na ang production timeline ay naaayon sa forecast. Hindi tayo pwedeng magkamali dito. Matapos ang halos 2 oras ang brainstorming at talakayan, nagpasa siya na mag-break time muna. Tumayo ang ilan para mag-stretch, habang ang iba naman ay nag-usap-usap.
Mr. Arcangel. Pabirong tawag pa ng isa sa mga senior executives na si Mr. Salcedo habang sumisimsim ng kape. Alam mo, ang dami na nating naabot sa kumpanya. Halos dito na ako tumanda. Ang iyong ama pa lamang namamahala sa kumpanya ay nandito na ako at halos saksi na rin ako sa paglaki mo. Pero ang tanong ko, kailan mo babalak na mag-asawa? Baka mawala na lang ako dito sa kumpanya o kaya naman ay sa mundo hindi ka pa rin nag-aasawa. Napalingon ang lahat sa kanya dahil sa tanong na iyon. Ang ilan ay nagkibit-balikat. Ngunit karamihan ay napangiti sa biglang tanong. Maging sila ay curious din kasi sa ganoon dahil ilang taon na rin siyang CEO. Wala man lang na link sa kanya. Hindi naman sa wala siyang naging nobya, kundi dahil sa sobrang private niya lang talaga sa buhay. Tumikim si Arcangel at bahagyang ngumiti. Bagamat halatang hindi siya komportable sa usapan, may mga bagay na hindi kailangang madaliin, Mr. Salcedo. Sagot niya ng may kaswal na tono. Darating din tayo dyan. Baka sadyang hindi pa nahahanap ang taong para sa akin ng daan papunta sa piling ko. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nagkakapamilya. Hindi pa man natatapos ang pagtawa ng mga nakikinig, isang babaeng executive naman ang sumabat. Kung ganon, kailan ka naman magkakaanak? Abay, ikaw na lang yata ang wala pa sa atin dito. Nagpatuloy pang banayad na pagtawa ng mga nasa silid habang tila wala lang kay Arcangel ang usapan. Pero bago pa siya muling makapagsalita, biglang pumasok ang kanyang secretary na si Fretasha. Dala ang isang folder. Excuse me, sir. Magalang na wika ni Fretasha habang papalapit kay Arcangel. I just want to remind you, bukas po ay may schedule si Miss Loving sa OBGYN. Pupunta po ba kayo para samahan siya at malaman ang lagay ng magiging anak ninyo? Baka kailanganin po kayo ni Miss Loving bukas. Kung kaya ay halos lahat ng nasa boardroom ay natigilan sa narinig. Ang kanilang mga ekspresyon ay mula sa pagkagulat hanggang sa pag-usisa. Tumitig sila kay Arcangel na nagbaba ng hawak na ballpen at tumingin sa sekretarya niya. Yes, I'll be there. Sagot niya ng may bahagyang seryosong tono at saka tumingin sa mga kasamahan sa silid. Wait, anak? Tanong ni Mr. Salcedo na halatang hindi makapaniwala. Magiging ama ka na? Opo. Maikling paliwanag ni Arcangel na tila wala namang balak magpaliwanag pa sa usapan. Ngunit ang lahat ay halatang hindi pa rin makabawi sa kanilang pagkabigla. Wow, mag-iilang buwan ang magiging anak mo, Mr. Montero. 7 weeks pa lang po. Nakakagulat naman ito. Natatawang sabi pa ng babaeng executive. Bakit hindi mo man lang ibinalita? Buong akala namin wala ka pang balak na pagkapamilya o magkaanak. Pero meron na pala. Nabisi lang ako sa trabaho. That's why hindi ko na naibalita sa inyo ang tungkol doon. Aniya tsaka muli siyang tumingin kay Fretasha. Is that all? Tumango ang secretary. Yes sir, that's all for now. Paglabas ni Fretasha, muling bumalik ang pag-uusap sa meeting. Ngunit ramdam ni Arcangel ang mga patagong tingin ng mga tao sa paligid niya. Tumahimik lang ang lahat nang muli niyang ibinalik ang atensyon sa trabaho. Pero hindi maikakaila na naging highlight ng araw na iyon ang revelasyon na magiging ama na siya. Sa loob ng malamig na kwarto ng ospital, tahimik na nakaupo si Loving sa examination bed habang maingat na inaayos ng doktor ang ultrasound machine. Kasama ngayon ni Loving si Arcangel na nakasandal sa pader. Tahimik ngunit mapanuri ang mga mata. Kanina pa siya nito pinagmamasdan at hindi naman maiwasan na hindi siya kabahan. Ngunit ang pinaka nakakalito sa lahat ay ang presensya ni Arcangel mismo. Bagamat nararamdaman ni Loving ang bigat ng bawat minutong lumilipas, parang may kalakip na kasamahan na nagbibigay ng kakaibang katiwasayan. Isang uri ng katahimikan na hindi maipaliwanag. Parang kahit siya'y aligaga at puno ng pangamba. May isang malalim na pakiramdam ng seguridad na sumasakop sa kanya sa bawat saglit ng katahimikan. Walang sinasabi ang binata. Wala itong ginagawang anuman.
Pero hindi may kakailang ang presensya nito ay nagbibigay ng pakiramdam ng kagalakan at kapanatagan. Kanina bago siya dumating sa klinik, marami siyang agam-agam. Natatakot siya sa maaaring resulta ng kanyang check-up. Isang takot na laging sumasama sa bawat hakbang ng kanyang buhay mula nang malaman niyang may mga bagay na hindi kontrolado. May mga bagay na hindi kayang baguhin ng simpleng panalangin. Bago siya dumiretso dito, dumaan pa muna siya sa ospital para kumuha ng lakas mula sa kanyang ina. Hindi niya inaasahan na darating pala ngayon si Arkanghel. Kung kaya ang pangamba niya ay parang naibsan. Isang bagay na hindi niya lubos maunawaan. Tingnan natin ang kalagayan ng bata. Sabi ng doktor at binasag ang katahimikan. Pagkalagay ng malamig na gel sa channel loving, dumaloy ang tunog ng tibok ng puso ng bata mula sa makina. Agad itong pumuno sa buong kwarto at tila saglit na tumigil ang mundo na loving. Napangiti siya kahit halatang pagod. Napatingin din si Arkanghel sa screen ng ultrasound at hindi rin ito maipaliwanag ang nararamdaman nang makita ang imahe ng anak. "Oh, there we go," nakangiting sabi pa ng doktor. "Is everything okay, doctor?" Tanong ni Arkanghel, may halong pangamba sa tono ng boses nito. Tumango naman ang doktor. "Everything looks perfect. Your baby is growing exactly as it should be. Strong heartbeat, and all the measurements are on track. You've got a healthy little one in there." Nagprint ng ultrasound image ang doktor at ibinigay sa kanila bilang first picture raw ng kanilang mga anak. Ngunit napansin ng doktor ang tila pagod sa mukha ni Loving. "Pero mukhang stressed ka yata, Miss Loving. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Hindi mo dapat hayaan na ganito kasi maaaring ikapahamak ng bata na nasa sinapupunan mo. Tandaan mo, kailangan niyo pareho ng bata ang sapat na pahinga." Tumango lamang si Loving. Ngunit hindi nakatakas kay Arkanghel ang halatang lungkot at pagod sa mga mata niya. Kitang-kita ang dark circles niya, ang maputlang kulay ng kanyang balat. Halatang halata ang bigat ng kanyang dinadala. Pagkatapos ng check-up at paalala ng doktor para sa kaligtasan niya at ng bata na nasa kanyang sinapupunan, naglakad-lakad si Arkanghel at Loving palabas ng ospital. Tahimik ang dalaga. Nakayuko. Tila ba nag-iisip ang maraming bagay. Hindi naman mapigilan ni Arkanghel na mapansin ang halos mawala ng sigla nitong anyo. Para bang hirap na hirap itong itago ang bigat ng mundo sa balikat nito. Pagkalabas nila sa parking lot, nagsalita si Arkanghel upang basagin ang katahimikan na nananaig sa kanilang dalawa. "Loving." Seryosong simula ni Arkanghel. Dahilan upang mapalingon si Loving. "Yes, sir." Sagot nito na halos pabulong. "Ayos ka lang ba?" Tumango ito. "Opo, sir, ayos lang po ako." Narinig pa ni Arkanghel ang bahagyang pag-alangan sa tono ng boses ni Loving. "I heard pinapaalis ka sa tinitirhan mo?" Sabi niya ng diretso at walang pag-aalinlangan. Bahagya namang natigilan si Loving. Po? Paano niyo po nalaman ang tungkol doon?" Tanong nito, halatang nagulat. "Sinabi sa akin ng secretary ko. I told her to check your place at iyan ang sinabi niya sa akin." Paliwanag niya na may bahid ng kasinungalingan. Dahil ang totoo, ang private investigator niya ang nagsabi sa kanya noon. Totoo po yun. Pero wag po kayong mag-alala. Naghahanap naman po ako ng malilipatan ngayon. Pansamantala, nasa ospital po ako kung nasaan ang aking ina." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Loving. "Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig na sina Sarah Jane Ginares from Antipolo, Rizal at Nanay Lynn Channel. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. You can live with me.
Malawak naman ang bahay ko. Doon na lang kayo na magiging anak ko. Parang natigil pa ang oras kay Loving. Hindi agad ito nakasagot. Tila ba hindi makapaniwala sa narinig. Po? Halos pasigaw nitong sagot ng mga matay ng laki pa. Why so surprised? Mahinahon na sabi ni Arkanghel kay Loving na hindi pa rin halos makapaniwala sa alok niya. I'm serious. Wala rin problema sa akin kung doon ka. You can live with me kahit gaano pang katagal. Malaki ang bahay ko at mas makakabuti yun para sa'yo at sa bata kung may maayos kayong matitirahan. Ako po? Sa bahay ninyo? Hindi naman makapaniwala si Loving. Parang napakalayo sa katotohanan ng alok ngayon. Yes, sagot ni Arkanghel. Seryoso pa rin. You need a safe space to rest. Didn't the doctors say you need to stay away from stress? You won't be able to do that if you're constantly worrying about where to stay. Pero sir, halatang nag-aalangan si Loving. Nakakahiya naman po at saka baka makaabala ako sa inyo. Napatingin pa si Arkanghel dito. At kahit malamig ang ekspresyon ng mukha, pero sa loob-loob niya ay may bahid na pag-aalala. Malalim ang emosyon na nakasilip sa mga mata nito. Loving, this isn't about me. This is about you and the baby. Hindi ko hahayaang mapunta kayo sa lugar na hindi ligtas o hindi komportable. Kaya tanggapin mo na. Napatigil muli si Loving, nag-iisip ng malalim. Gusto niyang tanggihan ang alok, ngunit sa totoo lang wala naman siyang ibang mapupuntahan. Alam niyang para sa ikabubuti rin ng bata kung tatanggapin niya ang tulong mula kay Arkanghel. Dahan-dahan siyang tumango. Bagamat halatang nahihiya pa rin. Salamat po, sir. Mahinang sabi ni Loving at saka bahagyang yumuko. Ngumiti si Arkanghel. Kalmado pa rin ang itsura nito. Good. I'll have someone pick you up and bring you to the house. Maraming salamat po, sir. Tumango na lamang si Arkanghel. Uuwi ka na ba? Ihahatid na kita. Sa ospital po ang diretso ko. Sinabi ko kasi kay mama na ibabalita ako kaagad sa kanyang resulta ng check-up. Paliwanag nito. Ihahatid na kita. Bagaman nahihiya pa ay pumayag na si Loving na ihatid siya ni Arkanghel dahil sa makakatipid din siya sa pamasahe. Malayo rin kasi ang ospital kung nasaan nakakonfine ang kanyang ina. Isa pa, kailangan niyang mag-save ng pera para sa pang-araw-araw nila ng kanyang ina. Iyong paunang bayad kasi na ibinigay sa kanya ni Arkanghel ay ibinayad niya muna sa hospital bill ng kanyang ina. Pati na rin sa utang nila sa bangko at sa ibang tao dahil sa pagkakaroon ng malubhang sakit ng kanyang ama noon. Maraming salamat po sa paghatid sa akin, sir. Mabait na sabi niya kay Arkanghel. No worries. Bago ito sumilip sa bintana. Do you need anything else? Cash perhaps? Hindi na po, sir. Ingat po kayo sa pag-drive. Tumango naman si Arkanghel. Okay, tawagan mo na lang ang secretary ko kung may kailangan ka. Hinintay ni Loving na makalayo ang sasakyan ni Arkanghel bago siya pumasok sa loob ng ospital. Pagdating niya sa silid kung nasaan ang kanyang ina, mas wiyong ngiti ang binungod nito sa kanya. Mahinang liwanag lamang ang nagbibigay buhay sa simpleng kwarto. Nakahiga sa kama ang ina ni Loving, payat at halatang mahina. Ngunit pilit nang umingiti para sa anak. Nasa gilid ng kama si Loving, hawak ang kamay ng kanyang ina. Kamusta ng bata sa sinapupunan mo, anak? Mahinang tanong ng kanyang ina. Bahagya namang nakatingin siya sa tiyan ni Loving. Maayos naman po, Nay. Sagot ni Loving na may pilit ng ngiti. Malusog daw po siya at walang kahit anong problema, sabi ng doktor. Bahagya namang napangiti ang kanyang ina, ngunit may lungkot na bumakas sa kanyang mukha. Mabuti naman po akong ganun. Alam mo, Nay, sobrang tuwang-tuwa kanina ang ama nitong dinadala ko. Kitang-kita po sa mga mata niya na masaya siya na maayos ang kalagayan ng magiging anak niya. Alam ko rin po na excited na siyang makita at makasama ang anak niya. May kung anong parte lang po sa akin na humihiling na sana ay hindi maging madalis ang paglipas ng panahon para masana makasama ko pa ng matagal ang batang nasa sinapupunan ko.
May bahid na lungkot sa tinig niya. Patawarin mo ako, anak. Dahil kailangan mong gawin ang lahat ng to ng mag-isa. Kung kaya ko lang sanang tumayo at tulungan ka, ginawa ko na. Umiling si Loving at hinigpitan ng hawak sa kamay ng kanyang ina. Huwag niyo pong sabihin yan, Nay. Ayos lang po ko. Ang importante po ay gumaling kayo. Lahat ng ginagawa ko para rin po sa inyo. Halos maiyak na ang kanyang ina sa narinig. Ngunit bago pa man magpatuloy ang kanilang pag-uusap, biglang may kumatok sa pinto. Baka yung doktor na yan, Nay, sabi ni Loving habang tumayo. Binuksan niya ang pinto. Ngunit nagulat siya nang makita ang si Arkanghel ang naroon. Hawak nito ang 2 supot ng pagkain at isang basket ng saliwang prutas. Sir Arkanghel? Mahinang sabi ni Loving at halata ang gulat sa kanyang mukha. Ngumiti naman si Arkanghel. May nadaanan akong drive-thru. Naalala ko kayo, kaya niisip kong bilhan na rin kayo ng pagkain. Hindi naman makapagsalita si Loving. Parang hindi niya inaasahan na ang isang tulad ni Arkanghel Montero ay gagawa ng ganitong bagay. Pwede ba akong pumasok? Tanong ni Arkanghel. Bahagyang itinaas pa ang hawak na pagkain. Dinalhan ko rin kayo ng prutas. Opo, pasok po kayo, sir. Sagot ni Loving, agad na tumabi sa pinto para bigyan siya ng daan. Pagpasok ni Arkanghel, agad niyang tinuho ang kama kung saan nakahiga ang ina ni Loving. Bahagyang yumuko si Arkanghel bilang paggalang. Magandang gabi po, ako po si Arkanghel Montero. Gulat na napatingin ang ina ni Loving kay Arkanghel. Magandang gabi rin po. Kayo po bang? Napatingin si Loving kay Arkanghel. Parang kinukumpirma kung anong sasabihin nito. Bahagya na mangumiti si Arkanghel. Ako pong employer ni Loving. At ako rin pong ama ng batang nasa sinapupunan niya. Halos mahulog naman ang panga ng ina ni Loving sa narinig. Napatingin siya kay Loving. Tila nagtatanong sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa siya makapagsalita, iniabot na ni Arkanghel ang basket ng prutas sa kanya. Pasensya na po kung biglaan. Niisip ko lang pong dalhan kayo ng pagkain. Sabi pa ni Arkanghel. Bahagyang nahihiya ang ina ni Loving pero bakas din ang pasasalamat. Maraming salamat po, Mr. Montero. Napakabuti niyo naman po. Wala pong anuman. Sagot ni Arkanghel habang inilalapag ang mga pagkain sa maliit na mesa malapit sa kama. Kamusta na po palang pakiramdam ninyo? Ayos na po ba kayo? Tumango naman ang ina ni Loving. Sa awa ho ng Diyos kahit papaano ay bumubuti na rin ho ang kalagayan ko. Kumpara sa dati, higit na mas maayos na ang lagay ko ngayon. Mabuti naman po kung ganun. Tahimik na nanood si Loving at hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Parang unti-unting binabago ng presensya ni Arkanghel ang lahat. Ang dating malamig na ugnayan nila bilang employer at surrogate ay tila nagiging mas malalim. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya maiwasang isipin ang kanyang lihim. Ang posibilidad na hindi si Arkanghel ang tunay na ama ng bata. Ano po palang pangalan niyo, ma'am? Tanong ni Arkanghel. Bumaling sa ina ni Loving. Rosalinda. Sagot nito na may halong kaba at hiya. Tumango naman si Arkanghel. Huwag po kayo mag-alala, Ma'am Rosalinda. Susubukan ko po na makatulong sa inyo. Gagawin ko rin po ang lahat para masigurong maayos ang kalagayan ninyo at ni Loving. Sabi pa ni Arkanghel na may kasamang ngiti. Maraming salamat po, sir. Napakabait mo naman. Nakangiting wika pa ng ina ni Loving. Muli, napatingin si Loving kay Arkanghel. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya pero sa mga sandaling yun, masaya rin siya. Ngayon niya lang ulit nadama na maging masaya matapos ang lahat. Matapos magbigay ng mga prutas at pagkain, naghintay pa si Arkanghel ng ilang minuto sa loob ng kwarto. Kausap nito ang kanyang ina. Kitang-kita naman ang saya. Siguro dahil na rin sa ngayon lang ito ulit may nakausap na ibang tao. Tinutulungan si Loving ang ina nitong kumain ng prutas. Nang makita naman ni Arkanghel na kumakain na ng maayos ang ina ni Loving, tumayo siya. Aalis ka na ba, sir? Tanong ng ina ni Loving. Opo, pasensya na. May meeting pa kasi ako para sa araw na to.
Bibisita ka po ba ulit dito? Siguro po, pag hindi na po hectic ang schedule ko. Tugon naman ni Arkanghel. Huwag po kayong mag-alala. Magpapadala naman po ako ng mga tauhan ko dito para ma-make sure na maayos po ang kalagayan ninyo. Ay hindi naman po ninyo kailangan gawin yun, sir. Pero maraming salamat pa rin po. Malaking tulong po yun para sa amin. Bahagyang umiti pa si Arkanghel bago pumaling kay Loving na nasa gilid ng kama at diretso din ang tingin kay Arkanghel. I have to go, Loving. Tumango naman si Loving. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat po sa tulong at sa dala niyo po para sa amin ng nanay ko. Naglakad si Arkanghel patungong pinto. Ngunit bago siya lumabas, huminto siya sandali at nilingon si Loving. Don't forget to take care of yourself and my child. Bilin pa ni Arkanghel. Tahimik na umupo si Loving sa tabi ng kama ng kanyang ina. Iniisip niya na bukas kailangan ay maaga siyang pumunta sa dati niyang tinitirhan para makuha ang ilang mahahalagang gamit na naiwan niya. Hindi siya sigurado kung naroon pa ba ang mga iyon o kung tinapon na, pero susubukan niya pa rin na pumunta bukas. Baka sakaling may maisalba pa siya sa mga gamit niya. Habang abala naman si Rosalinda sa pagkain ng prutas, napansin nitong tila malalim ang iniisip ni Loving. Anak, mukhang may malalim kang iniisip. Sabi ng ina na may kasamang malasakit. May problema ba? Wala naman po, Nay. May iniisip lang po ako, pero wag niyo na po akong pansinin. Tumango naman ang ina ni Lovely. Abay, mabait pala talaga iyang si Sir Arkanghel, no? Hindi ko lubos akalain na ganun siya kabait. Akala ko'y masungit siya dahil sa mayaman. Mabait po talaga si Sir Arkanghel. Hindi ko nga rin po lubos akalain na ganun siya kabuti. Siguro dahil nasanay po tayo na puro masamang pakikitungo sa atin ng ibang tao kaya inisip po nating lahat ay masamang ugali. Siguro nga. Pero masaya ako mabait siya sa'yo. Ako rin po, Nay. Sa katunayan, nag-alok pa po siya sa akin na doon po muna ako sa bahay niya tumira. Ang sabi niya, kung kailangan ko daw ng tulong, huwag daw ako mag-atubiling lumapit sa kanya. Napakunot noon naman ang kanyang ina. Bakit naman nag-alok siya na doon ka muna tumira sa kanya? Ano bang nangyari? May hindi ka ba sinasabi sa aking problema, anak? Nag-alangan si Loving. Inilihim niya rin kasi sa kanyang ina ang nangyari sa kanya sa dati nilang tinitirhan. Kasi alam niya na labis siyang mag-aalala. Kasi po, pinaalis na po ako doon sa dati nating tirahan. Natigilan naman ang kanyang ina. Dahil na rin sa labis sa gulat sa kanyang sinabi. Kaya ba palagi ka nandito dahil doon? Marahan siyang tumango. Opo, Nay. Pero huwag po kayo mag-alala. Pumayag naman na po ako sa alok sa akin ni Sir Arkanghel kaya panamantala doon po muna ako sa kanya. Kapag naisilang ko na po ang anak niya, aalis din po ako. Sigurado po ako na sa mga panahon na yun, may bago na tayong matitirhan. Ngunit paano kung mapahama ka roon? Paano kung may gawin siyang hindi maganda sa'yo? Hindi pa natin lubos na kilala ang lalaki na yon. Oo nga't puro kabaitan ang pinapakita niya sa atin. Ngunit hindi ba't ganoon din si Miguel sa'yo noon? Nung una ay sobrang bait niya na para bang hindi kanya kayang pagbuhatan ng kamay pero sa huli, niloko at pinagsamantalahan ka pa niya. Napansin naman ni Loving ang labis sa pag-aalala at halong takot sa mukha ng kanyang ina. Wala po kayong dapat ipag-alala, Nay. Hindi po siya katulad ng iniisip ninyo. Hindi po siya katulad ng dati kong nobyo. Mabait po siya. At saka, mas concern niya po ang kanyang anak. Shock po ko na hindi niya ako sasaktan dahil dinadala ko ang anak niya. Hindi ko rin po alam kung bakit pati po ako tinutulungan niya rin pero hindi ko po nararamdaman na may masamang hangarin siya sa akin. Siguro po ay talagang may malasakit siya sa kapwa. Nako, sana nga anak. Pero mag-iingat ka pa rin, ha? Ayoko maulit ang nangyari sa'yo noon. Opo, Nay. Huwag po kayo mag-alala. Wala pong masamang mangyayari sa akin. Matapos silang kumain, sinabihan na ni Loving ang kanyang ina na magpahinga na para mabilis itong makabawi ng lakas. At kinabukasan nga maaga siyang pumunta sa dati nilang tirahan para sana kunin ang ilan ng mga mahahalagang gamit na iniwan niya doon.
Sa isang makipot na eskinita, naroon si Loving. Bitbit ang lumang bag na halatang maraming laman. Kanina pagdating niya sa kanilang dating tirahan, wala na sa loob ang kanyang mga gamit. Sa halip, ay nasa basurahan ng mga ito. Nagkalat pa nga at ang iba ay nawawala na. Sa tingin niya ay pinaglaruan na ng mga bata o di naman kaya ibinenta ng mga maaaring pakinabangan. Tahimik siya ang naglalakad. Nais na lang kunin ang natitirang gamit. Ngunit hindi niya inaasahan ang pagsalubong ng mga dating kasambahay, mga taong dati niyang nakasalamuha ngunit ngayon puno na ng panghuhusga ang mga mata. May mga panuyang ngisi pa sa kanilang labi na para bang paghihirap niya ay kaligayahan naman para sa kanilang lahat. "Uy, Loving!" Malakas na sabi ng isang babae na may nanunuyang tono ng boses. "Saan ka na naman pupunta? Balita namin tinapon daw ang mga gamit niya ng nanay mo. Nakakaawa ka naman." Humakbang pa si Telma papunta sa harap at tiningnan siya mula ulo hanggang paa na para bang hinuhusgahan nito ang buo niyang pagkatao. Napahawak pa si Loving sa kanyang sinapupunan na para bang pinoprotektahan niya ang bata mula sa mapanghusga nilang tingin. "Nakakaawa ka naman talaga, Loving. Wala na mga kayo mapuntahan. Baon na nga kayo sa utang ng ina mo, nasa ospital pa. Tapos nagpabuntis ka pa talaga. Aba, balita pa na may makukulong ang nobyo mo. Abay siyang ama niyang dinadala mo, 'di ba?" "Ay, oo nga pala. Ikaw nga palang nagpakulong sa kanya dahil sa gawa-gawa mo nga na kwento." Huminga ng malalim si Loving. Hindi si Miguel ang ama ng dinadala ko, kaya please, tigilan niyo ng pakikialam sa buhay ko." "Kung hindi si Miguel ang ama ng pinagbubuntis mo, ibig sabihin ay nagpabuntis ka pala ng kani-kanina lang?" Marahas siyang pinagtawanan ng isa pa. "Nako, siguro nga'y tama ang sinabi nila, malandi ka nga talaga." "Uy, grabe ka naman. Baka naman nagpagalaw lang siya sa iba kapalit ang pera. Alam mo na, kailangan niya ng pera para sa kanyang ina." Puno pa rin ng panunuya ang tono ng boses ng isa. Pinili ni Loving na wag lamang silang pagtuunan ng pansin. Ang iniisip niya na lang sa mga sandaling yon, pag nakalayo na siya mula sa lugar na to, hindi niya na ulit sila makikita. Ngunit para bang wala talaga silang balak na lubayan siya sa mga masasakit nilang salita. Hindi niya napigil ang pagbuhos ng mainit na luha sa mga mata niya. Bigla nilang narinig ang tunog ng humintong sasakyan sa hindi kalayuan. Isang itim na sasakyan ang pumarada at dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumabas mula sa sasakyan si Arcangel. Naka-dark suit, malinis at intimidating ang itsura. Ang malamig at matalim nitong tingin sa mga nangaalipusta sa kanya ay nagdulot ng biglang katahimikan sa buong paligid. "What's happening here?" Madiin itong tanong. Yumuko si Loving at agad na pinahid ng luha sa kanyang mga mata. Lumapit naman sa kanila si Arcangel. Nananatiling matalim ang tingin nito. "Loving?" Malamig ngunit malambing ang tono ng boses nito. Pinatingala siya nito at nang makita siyang lumuluha, nagtagpo ang mga kilay. "What's wrong? Why are you crying?" Umiling si Loving. "Ha? Oh, wala naman." Inabot ng isang kamay ni Arcangel ang kanyang muka at pinahid ang luha. "Hindi ka iiyak kung walang nangyari. Tell me, what's wrong?" "Walang nangyari, umalis na lang tayo." "Sus, Loving, huwag kang magpaawa sa kanya. Palagi na lang ganyan ang karakter mo. Puro paawa, wala na bang iba? Sinabihan ka lang naman namin tungkol dyan sa pagdadalang tao mo na hindi mo naman pala anak ng ex-boyfriend mo tapos umiyak ka na." Wika pa noong isang babae. "Oo nga, Loving, dumating lang siya, iyak ka na kaagad. Paawa, ka talaga kahit kailan." Galit na tiningnan ni Arcangel ang grupo ng mga halatang nagbigla. "At anong karapatan niyo to speak to her like that? You don't even know her. Yet, here you are, judging her as if you're the God who created her." Mariin na sabi ni Arcangel sa babae na bahagya namang natigil. "Listen, women. None of you have the right to say anything against Loving or even think of mocking her." "Huh? Aba, sino ka ba?" Matapang na tanong ng isa.
Pilit binabalik ang lakas ng loob. Ano bang pakialam mo sa babaeng yan? Sino ako? Ulit ni Arkanghel. Malamig ang tono ngunit puno ng otoridad. Ako ang ama ng anak niya. Halos bumagsak ang panga ng lahat ang nakarinig. Ang dating panlalait at panghuhusga ay napalitan ng gulat. Ano? Tanong ng isa. Pilit kinukumpirma ang narinig. Ama ng anak niya? Buntis siya ng dahil sa'yo? Umangat naman ang kilay ng Arkanghel at sinuri ang nagtatanong mula ulo hanggang paa. Yes, sagot niya. And I am also Loving's fiancé. Ang babaeng minamaliit niyo ay ang babaeng pakakasalan ko. Fiancé? Sabay-sabay na tanong ng grupo. Hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Kahit si Loving ay nabigla rin sa sinabi ni Arkanghel. Ngunit kalaunan naisip niya na kaya lang naman yung sinabi ni Arkanghel ay para maligtas siya mula sa kahihiyan o kaya naman ay para hindi isipin ng mga ito na nabuntis nga talaga siya ng kung sino-sino lamang. So don't you ever try to say anything bad about her or even judge her again. Dagdag pa ni Arkanghel. Malamig ang boses ngunit ang mga mata ay tila nagbabanta. Kung meron pa magsasalita laban sa kanya, sisiguraduhin niyo lang na kaya niyong harapin ako. Hindi niyo gugustuhin ang galit ko. And yes, this is a warning. Naging tahimik ang lahat dahil sa bantang yun. Walang sumubok na tumutol. Lahat ay kakikitaan ng pagkasindak. Tinulungan naman siya ni Arkanghel na dalhin ang mga gamit niya at inalalayan din siya nito papunta sa sasakyan. Habang papalayo sila, naiwan ang grupo na tila hindi pa rin makagalaw sa kanilang mga kinatatayuan. Naguguluhan at hindi makapaniwala sa nangyari. Habang nasa loob ng sasakyan, tahimik na pinaandar ito ni Arkanghel. Si Loving naman ay nag-aalangan na bumaling sa binata. Salamat nga pala sa ginawa mo kanina. Tumitig si Arkanghel sa kanya. Hindi mo kailangang magpasalamat. It was nothing. Anito, huwag mong hayaan na tatuhin ka ulit ng ganun ha. Hindi ko rin hahayaang mangyari yun ulit. Dama naman ni Loving ang init sa mga salita ni Arkanghel. Sa kabila ng sakit at hirap na pinagdaanan niya, unti-unting naramdaman niyang may nagmamalasakit sa kanya at handang ipaglaban siya. Nang mapansin ni Arkanghel ang kanyang malungkot na ekspresyon, ang patuloy na pagpatak ng mga luha, nagtanong ito ng dahan-dahan ngunit may kabigatan ng tono ng boses. Are you okay? Tanong ni Arkanghel. Ayos lang po ako. Nanginginig na sagot pa ni Loving. Tumango siya ng mabagal hanggang sa pinipigilan na ang pag-iyak. Sinaktan ka ba nila? Hindi po. They only said bad things to you, huh? Dahan-dahan siyang tumango. Opo. Huwag kang maniwala sa mga sinabi nila. Sadyang may mga tao lang talagang ganun. Na hindi siya kumibo, tumingin ulit ito sa kanya. Makikita pa rin sa mga mata ang pag-aalala. Palagi ba nilang ginagawa yan sa'yo? Tanong pa ni Arkanghel. Hindi na maitago ang galit sa mga mata nito dahil sa nangyaring pambabastos. Dati hindi naman nila yung ginagawa sa akin pero dahil laging nasa tabi ko si inay para ipagtanggol ako sa kanila o di naman kaya minsan ay pinagbabantaan niya rin sila. Pero noong ospital si nanay, mas lalo po nila ako minamaliit. Tumahimik saglit si Loving. Tila nagbabalik tanaw sa masakit na mga alaala. Hindi ko alam kung ano ang kasalanan ko sa kanila para magalit sila ng ganun sa akin. Sa kabila nun, pinagtiisan mo pa rin sila? Tumango si Loving. Kahit siya ay biglang nakaramdam ng awa para sa kanyang sarili. Wala po akong ibang mapupuntahan. Dumagdag pa yung problema ko sa aking dating nobyo. Anong naging problema niyo? Wala po. Kaagad niyang sinabi para matapos na ma-realize na masyadong personal na ang bagay na yon para i-share niya pa sa binata. Tiningnan niya ito at napansin ang pagkunot noon nito. Pero maraming salamat po sa pag-alok niyo sa akin na doon muna sa bahay niyo tumira. Sa totoo lang po ay napakaliking tulong po nito para sa akin.
Wala na rin po kasi akong ibang mapupuntahan kaya malaking bagay po ang alok ninyo. Huwag mong isipin yun. Gusto ko lang naman na maglagay kayo sa ayos. Kayo na magiging anak ko. Wika pa ni Arkanghel. Huwag ka ring mag-alala. Hindi ko hahayaan na maulit pa ang nangyari kanina. Hindi ko hahayaan na mariitin ka ulit ng kanilang mga salita. Hindi ko papayagan. Sa huli, nakarating sila sa mansyon ni Arkanghel. Nang bumaba si Loving mula sa sasakyan, napatingin siya sa paligid. Humanga sa napakagandang tanawin ng mansyon. Ang malawak na bakuran at ang marayang disenyo ng bahay ay hindi niya inaasahan. Hindi siya makapaniwala sa ganda ng lugar. Alam niyang mayaman si Arkanghel. Ngunit hindi niya lang talaga lubos akalain na ganito pala ito kayaman. Sa inyo po talagang bahay na to, sir? Hindi na mapigilang tanong niya. Yes, actually sa mga magulang ko talaga ito. But they already gave this to me dahil sa ibang bansa na sila naninirahan. Napakaganda po. Parang palasyo. Thanks. Nakangiting sabi naman ni Arkanghel bago inutusan ng isang lalaki na lumapit na dalhin sa loob ang mga gamit niya. Pagpasok pa lamang nila sa loob ng bahay nito, nakita na agad nila ang nakahilera ng mga kasambahay. Lahat sila ay nakasuot ng uniforme. This is Loving de Vera, the mother of my child. Simula ngayon, dito na siya titira. Sabi ni Arkanghel sa mahinahong tono at nagitian sila. Ang mga maids ay nagbigay galang at magalang na nagbitiw ng mga salitang, "Welcome po, Miss Loving." "Salamat po." Magalang naman na sabi niya sa kanila. "Can you please show Miss Loving to her room? Make sure that she's comfortable." Utos pa ni Arkanghel sa isang maid. "Opo, sir." Sagot ng maid at naglakad patungo kay Loving. "Sumama po kayo sa akin, Miss Loving." Habang sumusunod si Loving sa maid, napansin niya ang malawak at magarang mga pasilyo ng mansyon. Ang mga pader ay puno ng mga magagandang likhang sining. Binuksan ng katulong ang isa pang pinto at pagpasok nila doon, namangha siya sa ganda. "Miss, ito po ang magiging kwarto ninyo. Kung meron pa po kayong kailangan, wag po kayong mag-atubiling magsabi. Maraming salamat po." "Ay, wag na po kayong magpo sa akin, Miss Loving. Saka, Allen po ang pangalan ko. Iyan na lamang din po ang itawag niya sa akin." Ngumiti si Loving sa mabait na kasambahay. "Loving na lang din ang itawag mo sa akin. Pero hindi po kita maaaring tawagin sa iyong pangalan, magagalit po si Sir Arkanghel. Ikaw po ang mapapangasawa niya." "Ay, hindi niya ako mapapangasawa. Ako lang nagdadalang tao sa magiging anak niya." Paliwanag niya. "Po?" Nagugulahang sabi naman ni Allen. Mahirap ipaliwanag pero hindi ako ang mapapangasawa niya, okay? Kapag nasilang ko ng sanggol na nasa sinapupunan ko, aalis na rin agad ako dito. Bagaman naguguluhan, tumango pa rin si Allen. "Kung ganon, sisiguraduhin po namin na magiging masayang pananatili niyo dito sa mansyon. Kung may kailangan kang sabihin mo lang sa akin o sa ibang mga katulong, tsak po ko na ikakatuwa nila ang pagsilbihan ka." Sa mga unang araw niya sa mansyon ni Arkanghel, nahirapan siyang makatulog ng maayos. Siguro dahil na rin mamahay pa siya. Mabuti na lang at sa mga sumunod na araw ay nakakatulog na siya ng maayos. Dagdagan pa ng maayos sa pagtrato sa kanya ng mga kasama niya sa bahay, kung kaya ay naging komportable siya. Hanggang sa isang gabi, madilim at tahimik sa loob ng kwarto ni Loving. Nasa kalagitnaan siya ng pagtulog. Hindi siya makagalaw at ang luha niya ay nagunahan sa pagpatak. Punong-puno siya ng takot dahil sa isang napakasamang panaginip. Sa kanyang panaginip, naroon ang ex-boyfriend niya, si Miguel. Malakas ang boses nito. Galit na galit habang marahas na hawak ang kamay niya. Paulit-ulit siya nitong sinisigawan na huwag siyang umalis noong nagtangka siyang tumakas. Hindi na mabilang ni Loving kung ilang beses siyang hinila, tinulak o sinigawan. Sa panaginip, tila nararamdaman niyang muli ang sakit ng kanyang braso sa pahigpit na pagkakahawak nito. Ang takot sa kanyang mga mata, ang panginginig ng kanyang katawan at ang kawalan ng magawa, lahat ay bumalik. "Hindi ka aalis, Loving. Akin ka lang." Marahas na sigaw ng boses ni Miguel.
Paalisin mo na ako, Miguel. Puno pa ng takot na pagmamakaawa niya. Buong tapang sinipa niya ito hanggang sa mabitawan siya ni Miguel, ngunit bago pa man siya makalabas ang pinto na iniharang na nito ang sarili doon. Sumigaw siya, humingi siya ng tulong, nagbabakasakali na tulungan siya ng mga kapitbahay nilang nasa labas, subalit wala ni isa ang nagtangka. Kahit pa nag-trespass si Miguel sa bahay nila ng kanyang ina, wala man lang ni isa sa mga kapitbahay niya ang tumulong sa kanya. Miguel, parang awa mo na, paalisin mo na ako. Tapos naman na tayo. Please lang parang awa mo na. Hindi ka aalis, Loving. Hindi naman ako pumayag na makipaghiwalay sa'yo. Kaya akin ka. Sa akin ka pa rin. Marahas na sabi nito at sinamahan ng mabibigat na hakbang na papalapit sa kanya. Mas lalo pang dumami ang luha na bumagsak mula sa kanyang mga mata at mas lalo pa siyang natakot at hindi nakagalaw nang makita niya ang kanyang sarili na walang awang pinagsamantalahan ni Miguel. Kahit anong pakiusap niya, kahit anong gawin niya, hindi nakinig sa kanya si Miguel at wala malang ni isa ang tumulong sa kanya mula sa impyerno na yon. Bigla siyang napasigaw. Tama na! Tama na, please! Nagising si Loving mula sa sariling sigaw. Hinihingal, pawis na pawis at nanginginig. Ngunit hindi nagtagal naramdaman niya na may mga bisig na humahawak sa kanya. Pagmulat ang kanyang mata, tumambad sa kanya ang mapungay at nag-aalala ng mga mata ni Arkanghel. Loving, hey, shh, it's okay. Gising ka na. It was just a bad dream. Mahinahong sabi ni Arkanghel habang hinahaplos ang buhok niya. Ang init ng kamay nito sa kanyang likod ay tila nagbibigay sa kanya ng seguridad na matagal nang nawala. Napakagatlabi pa si Loving, ngunit hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. At sa bawat hikbi, mabilis siyang yumayakap kay Arkanghel, naghahanap ng kandungan sa bisig nito. Natatakot ako. Wala kang dapat na ikatakot. Tugon pa ni Arkanghel habang hinahaplos ang kanyang likod. You're safe now. I'm here. No one's going to hurt you. Lalo pang humigpit ang yakap ni Loving sa kanya. Waring takot siyang mawala ang presensya nito. Akala ko totoo. Akala ko naranasan ko ulit yun. Sabi niya pa habang humihikbi. Parang nararamdaman ko ulit yung sakit. Yung takot. It's over now, Loving. Malumanay naman na sagot ni Arkanghel. You're no longer in that place. You have me now, and I will never let anyone hurt you again. I promise. Pinagmasta ni Arkanghel ang mukha ni Loving na ngayon basang-basa ng luha. Pinahid ni Arkanghel ang mga ito gamit ang kanyang hinalaki. Tandaan mo to. Kung ano man ang naranasan mo noon, tapos na yon. And every time you feel scared, just remember, andito lang ako. Always. Bagamat malalim pa rin ang sugat sa puso ni Loving sa mga salitang iyon, unti-unting gumaan ang kanyang pakiramdam. Tumango siya, kahit nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Pinagpatuloy ni Arkanghel ang pagyakap sa kanya. Hindi iniwan hanggang sa unti-unti siyang kumalma. Rest now, Loving. You need to sleep. Nandito lang ako. Sa gabing yon, sa bisig ni Arkanghel, kahit papaano, naramdaman ni Loving na may liwanag pa rin naghihintay sa dulo ng madilim na kabanata ng kanyang buhay. Lumipas ang mga araw at mas lalo niyang naramdaman ang kapanatagan sa piling at presensya ni Arkanghel. Sa katunayan ay hindi niya lubos akalain na muli niya itong mararanasan matapos ang mapait na pinagdaanan niya sa kamay ng kanyang dating kasintahan. Sa ngayon ay nasa kusina si Loving. Ang chef ay abala sa pag-imbento ng mga pagkain na magugustuhan ni Loving. Nasa gilid naman ng kusina si Loving. Nakaupo sa isang stool at halos umiiyak na habang hinahaplos ang tiyan niya. Ilang sandali niya ng pilit na nilalabanan ng gutom. Ngunit kahit anong luto ng chef ay hindi niya magawang kainin. Hindi niya gusto ang lasa at amoy. Batid niya naman na masarap magluto ang chef, subalit sadyang ganito lang talaga kapag nagbubuntis. Ma'am Loving, please try this soup. I adjusted the spices na po.
Baka sakaling magustuhan ninyo. Sabi ng chef habang iniaabot ang isang mangkok ng mainit na sopas. Umiling si Loving habang pilit na iniiwasan ang amoy. Pasensya na po pero hindi ko po talaga kaya. Gusto ko namang kumain pero parang lahat ng pagkain nasusuka lang ako dahil sa amoy. Anong pagkain po kayong magugustuhan na magiging anak niyo, sir? Kanina pa po kayo hindi kumakain eh. Baka mapahamak na po ang anak mo. Hindi ko nga rin po alam eh. Halos lahat ho ng amoy ayaw ko. Pero mukha naman po silang masasarap. Halos maiyak na si Loving sa frustration. Hindi niya alam kung bakit napakahirap nito para sa kanya. Ang gutom ay tumitindi. Ngunit ang kanyang panlasa at amoy ay tila nagre-rebelde laban sa kanya. Bakit ba ganito? Gusto ko lang naman kumain. Pero kahit anong gawin ko. Napahinto siya at pinahid ang luha. Biglang pumasok sa kusina si Arcangel. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at itim na pantalon. Ngunit kahit sa ganoong kasuotan ay bumagay pa rin ang kanyang tikas at lakas. Agad itong napansin si Loving na umiiyak kaya lumapit siya sa chef. Ano po nangyayari dito? Tanong ni Arcangel na may bahid ng pag-aalala. Sir, ginagawa ko na hong lahat na makakaya ko para magustuhan ni Ma'am Loving ang pagkain pero kahit ano pong iluto ko hindi niya po magawang kainin eh. Palagi po siyang nasusukat, ayaw niya po ng amoy. Sagot pa ng chef at halatang naaapurido na rin sa sitwasyon. Tumango pa si Arcangel. Tiningnan si Loving na tila ba binabasa ang lahat ng iniisip nito. Lumapit siya kay Loving at maingat na tinapik ang balikat nito. Loving, ano bang nararamdaman mo? Tanong ni Arcangel at malumanay ang boses. Napatitig si Loving kay Arcangel. Kita sa kanyang mga mata ang pagod at frustration. Gutom na ako. Pero kahit gusto kong kumain, hindi ko naman magustuhan ang kahit na anong pagkain. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Arcangel. Napakahirap nito. Saglit naman na tumahimik si Arcangel pagkatapos ay ngumiti ng bahagya para i-assure ito na magiging ayos lang lahat. Ako magluluto para sa'yo, baka sakaling magustuhan mo ang luto ko. Bagaman nahihiya, tumango pa rin sa Loving. Maraming salamat. Hindi ulit nagsalita si Loving matapos nun. Ang simpleng sinabi ni Arcangel ay tila ba tinanggal ang bigat sa kanyang puso. Tumango siya ng mahina, kahit halata pa rin ang pag-aalinlangan sa mukha. Bumaling si Arcangel sa chef. Thank you sa effort mo pero ako na munang bahala rito. Tumango naman ang chef. Yes sir, nasa inyo na pong kusina. Matapos makausap ang chef, lumingon muli si Arcangel kay Loving. Bumalik ka muna sa kwarto mo, dadalhin ko na lang doon ang pagkain. Wala nang nagawa si Loving kundi ang tumango. Salamat Arcangel. Sinimulan na ni Arcangel ang paghahanda para makakain na si Loving. Maingat siyang pumili ng mga sangkap. Sariwa, masustansya, at may kaunting twist para maiba ang lasa. Alam niyang sensitibo si Loving sa amoy, kaya tinitiyak niyang pipili siya ng mga sangkap na banayad at hindi masyadong maamoy. Habang naghihiwa siya ng gulay at naghahanda ng mga rekado, hindi niya mapigilang mapangiti. Hindi niya maipaliwanag ngunit ang pag-aalala kay Loving ay tila natural na sa kanya. Ang ideya na maibsan niya ang hirap ng babae, lalo na't ito ang ina ng kanyang magiging anak, ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang sigla. Lumipas sa mga araw at linggo at mas lalo pang naging maalaga si Arcangel kay Loving. Sa bawat araw na dumaan, hindi lamang sa pisikal na aspeto ng buhay ni Loving inaalagaan ni Arcangel, kundi pati na rin sa emosyonal. Hindi na siya pinabayaan ni Arcangel. Ito ang nag-asikaso ng lahat, nagpapakain, nag-aalaga sa kanya at sa kanyang ina sa ospital. At hindi lamang yun, ramdam na ramdam din ni Loving ang malasakit nito. Sa mga simpleng bagay na iyon, unti-unti ay nararamdaman niya na hindi siya mag-isa. May nagmamalasakit sa kanya at hindi niya yun hiniling. Ngunit tila siya ay binigyan ni Arcangel ng isang bagong pagkakataon. Sa kabila ng lahat-lahat ng pag-aalaga at ginagawa ni Arcangel, hindi naman maiwasan ni Loving na makaramdam ng guilt. Parang may mabigat na bato na nakapatong sa kanyang dibdib dahil batid ni Loving na naglilihim siya kay Arcangel.
na pinapaniwala niya na ito talaga ang tunay na ama ng dinadala niya. Isang hapon, habang magkasama sila ni Arcangel sa garden ng mansyon, kanina pa siyang tahimik, malalim ang iniisip niya. Masyado na siyang nilalamon ng guilt. Hindi na kayang patuloy na magdago. Sir Arcangel, may kailangan po akong sabihin. Maliwanay na wika naman ni Loving, kasabay ng paglingon sa giant. Ano yon, Loving? Bakit ba ang bigat ng tono mo? Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Umiling siya. Ayos lang po ako pero may nais po sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Maaari mong sabihin sa akin ang lahat ng mga bumabagabag sa'yo. Tumitig siya sa mga mata nito. Kitang-kita pa rin ang labis sa pag-aalinlangan sa kanya. Sir Arcangel, ang totoo po, hindi ko na po kayang itago pa ito. Maaaring hindi po kayong ama ng batang pinagbubuntis ko. Tumigil siya saglit at iniwasang tingnan si Arcangel sa mata. Si Miguel po, siya po ang ama. Maaaring ang bata na nasa sinapupunan ko ay bunga ng pananamantala niya sa akin. Itinutok ni Arcangel ang mukhang mata kay Loving. Alam ko, ang sabi nito, isang pahayag na nagdulot ng pagkabigla kay Loving. Alam kong hindi ako ang ama ng bata sa sinapupunan mo. Nagulat naman si Loving. Paano niyo po nalaman? Nagpa-investigate ako, Loving. Nakipag-ugnayan din ako sa doktor na tumingin sa'yo. Lahat ng nangyari, nalaman ko. Hindi naman napigilan ni Loving ang luha. Kung ganun, bakit hindi po kayo nagalit? Ngumiti si Arcangel. Hindi ko kayang magalit sa'yo. Hindi mo kasalanan na nangyari. Biktima ka lang din, Loving. Hindi alam ni Loving kung ano ang sasabihin. Pero, bakit po? Bakit niyo po ako tinulungan kung alam mo hindi ikaw ang ama na dinadala ko? Dahil gusto kong protektahan ka, Loving. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit may parte sa akin na nagnanais na protektahan ka. Sa lahat. Pag-amin pa ni Arcangel, ang mga mata nitong nangungusap ay diretso ang tingin sa kanya. Aaminin ko, nagalit din ako nung una kong nalaman na hindi ako ang ama ng dinadala mo. After all, it's my right to get mad. Ngunit mas lamang ang kagustuhan ko na protektahan ka at alagaan ka kesa naman magalit sa'yo. Dahil sa sinabi ni Arcangel, muling dumaloy ang mga luha ni Loving. Ang puso niyang punong-puno ng guilt at takot ay tila ba unti-unting nawasak ang mga pader nito. Pero bakit po? Bakit ako? Bakit niyo po ako pinili para tulungan? Tanong ni Loving habang patuloy na humahagulhol. I don't know. Kahit ako hindi rin alam ang sagot sa tanong na yan. Basta gusto na lang kitang tulungan at protektahan. Hinawakan pa ni Arcangel ang isang kamay niya. Hindi ko alam kung ano pero batid ko sa aking sarili na hindi ko hahayaan na mag-isa ka. Kahit hindi ako ang tunay na ama ng binadala mo, handa pa rin ako magpakaama sa kanya. Ang salitang yon ni Arcangel ay sumasalamin sa damdamin ni Loving. Sa bawat sagot nito, unti-unti ay nabubura ang kanyang mga pangarap na magtagumpay mag-isa. Hindi na siya mag-iisa at unti-unti niyang natututunan na kahit papaano, maliban sa kanyang ina, may mga tao pa rin palang may malasakit sa kanya. Hindi ko po maintindihan kung bakit niyo po ito ginagawa ngayon. Hindi ko rin po malaman kung anong dahilan at napakabait niyo po sa akin gayong kung tutuusin ay napakalaki po ng kasalanan ko sa iyo dahil sa ginawa kong paglilihim. Ngunit maraming salamat po sa lahat, sir. Habang buhay ko pong tatanawin na utang na loob ito sa inyo. Madamdamin na sabi ni Loving. Bahagya namang umiti si Arcangel, ngunit makikita rin sa mga mata nito ang pag-aalinlangan. May dapat din akong ipagtapat sa iyo, Loving. Pasensya na ako nagawa kong makialam sa buhay mo nang walang permiso mo. Subalit hindi ko lang talaga maatim na isipin na ang taong nagpahirap sa iyo at ang dahilan kaya maranasan mo ang lahat ng to ay makakalaya.
Kung kaya, pinahaba kong sentensya ng pagkakakulong ng iyong dating nobyo na si Miguel. Hindi na siya makakalaya sa anumang sandali. At ako rin na naging dahilan kung bakit unti-unting nasira ang buhay ng kanyang dating kalaguyo. Napakurap naman si Loving dahil sa labis sa gulat. Ginawa mo yun? Yeah. At ngayon ko lamang masasabi sa'yo to. So I'm sorry kung pinangunahan kita. Hindi na natapos si Arcangel ang sasabihin dahil agad niya itong nilapitan at walang ano-ano ay niyakap ito ng mahigpit habang paulit-ulit na pinasasalamatan dahil sa ginawa nito. Sa wakas, hindi niya na kailangan na mag-alala at matakot dahil hindi na makakalaya si Miguel. Ligtas na siya mula kay Miguel. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung walang tulong mo, Sir Arcangel. Maraming salamat po sa lahat. Ngumiti naman si Arcangel at ikinulong ang kanyang mukha sa mainit nitong palad. I'm always right here, Loving. Hindi kita pababayaan. Maging ang ina ni Loving ay sobrang laki rin ang pasasalamat kay Arcangel dahil sa naging tulong nito sa kanila. Kahit na wala naman talagang responsibilidad si Arcangel sa kanila, tinupad nito ang lahat ng sinabi. Hindi siya nito pinabayaan. Hindi siya nito iniwan. O kahit saktan man lang ang kanyang damdamin. Sa piling ni Arcangel, tila ba nararamdaman niya ang tunay na kaligayahan. Hanggang sa dumating na ang araw ng panganganak niya, ay nananatiling nasa tabi niya lamang si Arcangel. Habang nasa recovery room lang si Loving, dumating ang mga magulang ni Arcangel sa ospital. Sa mga oras na to, ay wala si Arcangel sa kanyang tabi dahil may mahalaga itong kailangang daluhan na meeting. Ganon pa man, ay nangako ito na babalik agad ito after ng meeting. Ang mukha ng magulang ni Arcangel ay halatang hindi natuwa sa sitwasyon. Matapos makumpirma mula sa ospital na si Loving, ang pasyente at nanganak ito ng malusog na sanggol. Pumasok sila sa silid kung saan nagpapahinga si Loving kasama ang kanyang bagong silang na anak. Gusto ka namin makausap, Loving. Malamig na bungad ng ina ni Arcangel. Ang boses nito ay puno ng hinanakit at hindi maikakaila na hinuhusgahan si Loving. Nagpumilit si Loving na makabangon mula sa pagkakahiga upang maipakita ang respeto. Kahit paramdam pa niyang panghihina sa kanyang katawan. Po, ano pong kailangan ninyo? Mahinahong tanong niya. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa, sabi ng ama ni Arcangel. Alam namin ang totoo. Hindi anak ni Arcangel ang bata. Pinaglalaroan mo lang ang anak namin. Nagulat si Loving. Ngunit hindi na rin siya nagulat na darating ang araw na malalaman ng mga ito ang katotohanan. Sa kanyang panghihina, pinili niyang ipaliwanag ang kanyang sitwasyon. Pasensya na po pero alam din po ni Sir Arcangel ang totoo. Oo, alam niya. Pero pinabayaan mong mahulog ang alak namin sa sitwasyong to. Sa halip na lumayo ka, hinayaan mo pa rin siya. Putol pa ng ina ni Arcangel. Hindi kailanman magiging responsibilidad ni Arcangel ang batang ito. Anak mo yan sa ibang lalaki at hindi kami papayag. Nagampanan niya ang responsibilidad ng nakabuntis sa'yo. Ang gusto namin ay umalis ka sa buhay niya. Huwag mo nang sirain pa ang kinabukasan ng anak namin. Huwag mong ipasa sa kanyang malaking responsibilidad na hindi naman sa kanya. Napaluha si Loving. Alam niyang wala siyang kalaban sa mga magulang ni Arcangel. Ayaw niyang makipagtalo, lalo na't alam niyang may katwiran din ang mga ito. Kung iyon po ang nais ninyo, aalis na po kami ng anak ko. Sagot niya nang may pamamanhid ang damdamin. Wala siyang ibang magawa kundi sundin ang kagustuhan ng mga ito. Dumating si Arcangel sa ospital pagkatapos ng kanyang meeting. Puno ng kasabikan na makita ang bagong silang na sanggol. Hapon na at ramdam niya ang labis sa pagod dahil sa sobrang dami ng kailangan niyang gawin sa trabaho kanina. Ngunit pagpasok niya sa kwarto ni Loving, nabungaran niya ang isang malinis at walang taong silid. Walang Loving, walang sanggol. Lumapit siya sa desk ng nurse station. Baka naman sa mukha niya ang pagkabahala. Excuse me nurse, nasan po si Loving? Siya po yung pasyente na nanganak dito kanina. Tumingin ang nurse sa kanyang logbook at tumugon doon.
Ay sir, hindi po namin alam ang buong detalye pero kanina pong umaga may dumalaw na mag-asawang matanda. Tapos po nila makausap ang pasyente, bigla na lamang po itong nagdesisyon na umalis. Nagulat pa si Arcangel at naramdaman niya ang pag-alboroto ng damdamin. Mag-asawang matanda? Sino sila? Alam niyo bang pangalan nila? Tumingin muli ang nurse sa logbook. Base po sa logbook namin, ang pangalan po nila ay Mr. at Mrs. Montero. Sila po ba ang mga magulang ninyo? Natigilan si Arcangel. Alam niya na ang mga magulang niyang tinutukoy nito. Agad niyang naramdaman ang galit at lungkot na bumalot sa kanyang pagkatao. Hindi siya makapaniwala na gagawin ng sariling magulang ang ganito nang hindi malang siya kinukonsulta. Kailan sila umalis? Anong sinabi nila kay Loving? Mariing tanong ni Arcangel. Pilit na pinipigilan ang pagsabog ng emosyon. Pasensya na po sir, hindi po namin alam ang eksaktong pinag-usapan nila pero matapos po nila mag-usap agad pong nag-request si Miss Loving na ma-discharge at umalis po sila nang walang anumang pahiwatig. Nanginginig ang kamao ni Arcangel habang ang galit sa dibdib niya ay lalong tumindi. Salamat, sabi niya bago mabilis na tumalikod at lumabas na ng ospital. Habang nagmamaneho pabalik sa bahay ng magulang niya, hindi niya mapigilan ang pag-alon ng damdamin. Paano nila nagawa na alisin si Loving at ang bata? Sa kabila ng lahat ng sinabi niya kay Loving, ngayon ay pinilit na itong ihiwalay sa kanya. Sa isipan niya, isang bagay lang ang malinaw. Hahanapin niya si Loving at ang bata, ano man ang mangyari. Pagdating ni Arcangel sa mansyon ng kanyang mga magulang, mabilis siyang binuksan ang pinto. Hindi siya nag-abala pang kumatok. Halata sa kanyang mukha ang galit at pagkadismaya habang nagmamadaling tumungo sa sala kung saan naroon ang kanyang mga magulang. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa sofa. Kalmado ito at nagbabasa ng libro. Habang ang kanyang ama naman ay abala sa pagbubukas ng mga dokumento. Walang bakas ang pagsisisi sa kanilang mga mukha na lalong nagpaiting pa ng galit ni Arcangel. Bakit niyo ginawa yun kay Loving? Bungad niya. Hindi na tinangkang itago ang puot sa kanyang boses. Tumigil ang kanyang ama sa ginagawa at tiningnan siya. Samantalang isinara naman ng kanyang ina ang hawak nito na libro at tumingin sa kanya ng malamig. Anak, wika ng kanyang ina. Matigas ngunit may bahid ng pag-aalala. Ginawa namin yon para sa'yo. Ginawa namin ang lahat ng to dahil mahal ka namin. Ayaw naming masira ang buhay mo dahil sa babaeng yon. Masisira ang buhay ko? Halos hindi naman makapaniwala si Arcangel sa narinig. Paano niyo nasabi yan? Sa tingin niyo ba mas mabuti para sa akin na mawalan ako ng pagkakataon na maging masaya? Tumayo ang kanyang ama at nilapitan siya. Anak, hindi ikaw ang ama ng dinadala niya. Mahinahon ngunit madiing sabi nito. Pero ikaw ang umaako ng responsibilidad na hindi mo naman dapat pasanin. Niloloko ka lang niya. Napailing pa si Arcangel. Ang galit sa kanyang boses ay napalitan ng hinanakit at lungkot. Do you really think na hindi ko alam? Alam kong hindi ako ang ama ng anak niya at matagal ko nang nalaman yan. Napatigil ang kanyang ina. Baka sa mukha nito ang pagkabigla. Kung alam mo na. Tanong nito matapos ang ilang segundo ng katahimikan. Then bakit tinayaan mo pa rin siya na tumira sa bahay mo? Bakit nagpapakaama ka pa rin sa anak niya na hindi naman sa'yo? Matagal na tinitigan ni Arcangel ang kanyang mga magulang. Sa puntong yon, alam niyang kailangan niyang ipaglaban si Loving at ang bata. Kahit kanino pa. Because I love her. Pag-amin niya. Natigilan ang kanyang ina. Ang kanyang ama naman ay tila hindi makapaniwala sa narinig. What did you just say? Tanong nito. Pilit na iniintindi ang kanyang sinabi. I love her. Ulit pa ni Arcangel. Mas malakas at puno ng damdamin. Gusto kong maging ama sa anak niya. Tanggap ko siya. Kahit na hindi pa akong ama ng anak niya. Ang kanyang ina ay tumayo. Alatang hindi sang-ayon sa sinabi niya. Arcangel, iniisip mo ba ang ginagawa mo? Baka napilitan ka lang sa sitwasyong to.
Hindi mo obligasyon ang alagaan ng babaeng yun at ang anak niya. Napailing pa si Arcangel. Ang tono ng boses niyo ay punong-puno ng determinasyon. Hindi ako napilitan, Mom. Pinili ko ito. Pinili kong tanggapin si Loving sa buhay ko. Pati ng bata. Dahil mahal ko siya. Dahil mahal ko sila ng anak niya. Handa akong akuin ang lahat ng responsibilidad para sa kanya at sa anak niya. Hindi ko kailangan na maging kadugo ng bata para mahalin siya bilang akin. Ano bang sinasabi mo, Arcangel? Tanong ng kanyang ama. Ang boses nito ay puno ng pagkadismaya. Hindi mo ba naiisip kung anong magiging tingin ng mga tao sa'yo? Isang Montero nagpapakaama sa anak ng ibang lalaki? Hindi ka nila igagalang. Napatingin pa si Arcangel sa kanyang ama. At sa unang pagkakataon ay nakita niya kung gaanong kalaki ang agwat ng kanilang mga prinsipyo. Hindi ko kailangang ipaliwanag sa kahit sino ang desisyon ko, Dad. Ang mahalaga sa akin ay si Loving at ang bata. Kung hindi niyo matatanggap yan, wala akong magagawa. Pero hindi ko sila iiwan. Handa akong humiwalay sa inyo kung yan ang kinakailangan. Tahimik ang kanyang ina at ama. Ang katahimikan sa silid ay napuno ng tensyon at alam nilang lahat na wala namang puwang para sa diskusyon. Sa puntong yon, nagdesisyon si Arcangel na tapusin ang usapan. Pasensya na, pero hindi ko kayang itapon ng isang taon na mahalaga sa akin. Lalo na't alam kong silang nagpapasaya sa buhay ko. Sana maintindihan niyo balang araw. Umalis si Arcangel sa mansyon ng kanyang mga magulang dalang mabigat na pasya na ipaglaban si Loving at ang bata. Kahit pa ang kapalit nito ay ang relasyon niya sa sariling pamilya. Determinado siyang hanapin sila, ibalik sa buhay niya. Nagmamadaling dumating sa Arcangel sa ospital. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya mapakali at hindi niya kayang maghintay pa ng matagal. Hindi niya maalis sa isip sa Loving. Habang papalapit siya sa silid, ramdam niya ang bumibigat na kaba sa kanyang dibdib. Gusto niya makita si Loving, ngunit hindi niya alam kung paano siya tatanggapin ito. Kabila ng lahat, buo na ang desisyon niya. Kailangang malaman ni Loving ang totoo. Pagdating niya sa pintuan ng silid, saglit siyang huminto. Dinungaw niya mula sa maliit na bintana sa pinto ang loob ng kwarto. Doon niya nakita si Loving. Nakaupo ito sa tabi ng kama ng ina nito, buhat ang anak na si Matias. Napansin niyang maputla ang mukha ng ina ni Loving. Ngunit sa kabila ng kahinaan nito, kita niyang matamis ng ngiti habang kausap ang anak at apo. Pinunasan naman ni Arcangel ang pawis sa noo at muling huminga ng malalim bago maingat na binuksan ang pinto. Agad siyang napansin ni Loving. Napatigil ito sa pagsasalita at tila nanigas sa pagkakaupo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa saglit na iyon, dama ni Arcangel ang halong gulat at pag-aalala sa mukha ni Loving. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Loving. Bagyang nahihirapan pa ang boses nito. Hindi naman na sumagot si Arcangel kaagad. Sa halip, lumapit siya ng dahan-dahan. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Loving. Pagkarating niya sa harap ng dalaga, diretsong sinabi niya, "Hinanap kita." Nagulat si Loving sa sagot niya. Pero agad nitong binawi ang tingin at tumitig sa sahig. "Umalis ka na, Arcangel." Mahinang sabi nito. "Hindi ka dapat nandito." Ngunit hindi natinag si Arcangel. Tumabi siya kay Loving at yumuko upang tingnan si Matias, na natutulog ng payapa sa mga bisig ng ina. "Hindi ako aalis," sagot niya ng mariin. "Dito lang ako." Napatingin muli si Loving sa kanya. Halata ang lungkot at paggalito sa mga mata nito. "Kailangan mo umalis," madiing sagot nito. "Hindi tamang nandito ka. Ayoko mas lalong magulo ang buhay mo." Hinawakan ni Arcangel ang kamay ni Loving. Mainit ang haplos niya, puno ng katapatan at tapang. "Hindi ako aalis." Ulit niya pa na mas mahina ang boses pero mas seryoso. "Kung aalis man ako, isasama ko kayo ni Matias." Napatitig pa si Loving sa kanya. At hindi na nito napigilan ng mga luhang kanina pang pilit na pinipigilan. "Bakit mo ba ito ginagawa?" Tanong nito, boses na basag at puno ng emosyon. "Tama sinabi ng mga magulang mo. Sisirain ko lang ang buhay mo. Hindi mo na kailangang..."
Pero hindi mo sinira ang buhay ko. Mariing putol na Arkanghel. Binuo niyo ako. Tiningnan niya si Matias. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Loving. Kayo ang dahilan kung bakit nararamdaman kong may halaga ang buhay ko. Kaya wala akong pakialam sa sasabihin ng mga magulang ko. Wala akong pakialam sa mundo. Basta't kasama ko kayo. Halos hindi na makapagsalita si Loving. Nanginginig ang mga labi nito. Bakit mo ito ginagawa? Muling tanong nito. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Dahil mahal kita, Loving. Sagot ni Arkanghel nang walang pag-aalinlangan. Mahal kita. At handa akong magpakaama sa anak mo. Handa akong panindigan kayo ano man ang mangyari. Hindi na napigilan ni Loving ang humagulhol. Pilit nitong tinakpan ang bibig gamit ang kamay. Ngunit tumulo na ang mga luha nito. Hinawakan ni Arkanghel ang magkabilang balikat ng dalaga at marahang itinayo ito. Habang maingat na sinusuportahan si Matias. Hindi kita iiwan, Loving. Dagdag niya. Ikaw ang pinili ko. At pipiliin kita araw-araw. Sa sandaling yon, kahit puno ng luha ang mga mata ni Loving, naramdaman niya ang sinseridad sa bawat salita ni Arkanghel. Napatingin siya sa anak niyang si Matias. Pagkatapos ay muling tumingin kay Arkanghel. Sa wakas, tila unti-unti niyang naramdaman ang init ng pagmamahal na matagal niya nang kinakatakutan. Pagkatapos ng mga nangyari, unti-unti nagkaroon ng pagbabago ng paraan kay Loving. Sa kabila ng sakit at bigat na masalimuot na alaala, natutunan niyang maging matatag. Hindi lamang para kay Matias at sa kanyang ina, kundi para na rin sa kanyang sarili at kay Arkanghel na walang sawang naninindigan para sa kanila ng anak niya. Ang araw na iyon sa ospital ay naging simula ng mas bukas at mas malalim nila na ugnayan. Doon din natutunan ni Loving na buksan ang kanyang puso at aminin ang kanyang tunay na nararamdaman. Arkanghel, bungat niya. Hablot ang atensyon ng binata. Nakaupo ito sa sofa. Nakapahinga ang siko sa tuhod habang nakatingin sa kanya. Bakit? Tanong ni Arkanghel. Ang malalim nitong tinig ay may halong pagkabahala. Huminga ng malalim si Loving at ngumiti kahit nanginginig ang mga labi niya. Mahal din kita. Aniyat ang mga matay diretso sa mga mata ng binata. Hindi madali para sa akin na umamin pero gusto kong malaman mo na mahal kita at hindi ko na kayang itago pa. Napatitig si Arkanghel sa kanya. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Sandaling katahimikan ang bumalot sa pagitan nila bago ito tumayo at lumapit kay Loving. Walang salita. Niyakap siya nito ng mahigpit. Parang ayaw na siya nitong pakawalan. Sa yakap na yon, naramdaman ni Loving ang init ng pagmamahal na matagal niya nang kinatatakutan matapos ang ginawa ni Miguel sa kanya. Ngunit ngayon ay buong tapang na niyang tinanggap. Mula noon, unti-unti nilang binuo ang kanilang pangarap bilang pamilya. Hindi naging madali ang daan para kay Loving. Ngunit sa piling ni Arkanghel at ng kanilang anak, natutunan niyang maghilom. Ang ina ni Loving na noon ay nakaratay sa ospital ay gumaling din kalaunan. Nang lumabas ito mula sa ospital, pinili nilang isama ito sa bahay upang makasama sa kanilang bagong simula. Isang maaliwalas na hapon, habang abala si Loving sa kusina at si Arkanghel naman ay naglalaro kasama si Matias sa sala, biglang may kumatok sa pintuan. Agad na tumayo si Arkanghel upang pagbuksan ng bisita. Pagkabukas ng pinto, bumunga dito ang mga magulang. Ang ama niyang si Don Raul at ang kanyang ina na si Doña Clara. Saglit na natigilan si Arkanghel. Nagulat sa hindi inaasahang pagbisita. Sa likod niya, dumating si Loving na halatang kinakabahan sa biglang pagdating ng magulang ni Arkanghel. Mom, Dad, bunga ni Arkanghel, ngunit wala pang ibang masabi. Ngumiti naman si Don Raul at tumakbang papasok. Si Doña Clara naman ay maingat na nagsalita. Anak, pwede ba kaming pumasok? Saglit na natahimik si Arkanghel bago ito tumango. Oo naman po, pasok ko kayo. Pagpasok ng dalawa, agad nilang napansin si Loving na halatang kinakabahan habang hawak si Matias. Nilapitan sila ng ina ni Arkanghel at ngumiti kay Loving. Loving? Po?
Sagot ni Loving na halos pabulong na lang ang boses. Lumapit si Don Raul kay Arcangel at tinapik ang balikat ng anak. Anak, patawarin mo kami. Niya ng seryoso. Ang lahat ng ginawa namin noon, ang pagkontra namin sa inyong dalawa, ay isang pagsubok lamang. Gusto lang naming makita ang tunay ng pagmamahalan ninyo kung kaya niyo bang ipaglaban ng isa't isa sa kabila ng lahat. Nagulat pa si Arcangel. Pagsubok? Tanong niya. Halos hindi siya makapaniwala. Tumango naman ang ama. Oo anak. Hindi namin inakala na magiging ganitong katatag ang pagmamahalan ninyo. At ngayon nakita namin hindi lamang ikaw ang nagmamahal sa inyong dalawa, pati na rin si Loving. Napahanga kami sa tapang niya, lalong-lalo na sa pagiging ina niya kay Matias. Hindi na napigilan ni Loving ang maiyak habang hawak si Matias. Lumapit sa kanya ang ina ni Arcangel at marahang inuplos ang kanyang balikat. Pasensya ka na iha, sabi nito. Gusto lang naming masiguro na kaya niyong harapin ang anumang hamon na magkasama, lalo pat alam din namin ang lahat na pinagdaanan ninyo. Gusto namin masiguro na mahal niyo nga ang isa't isa at hindi niyo lang nararamdaman yan dahil kailangan niyong isa't isa. At ngayon nakita namin kung gaano kahalaga sa buhay ng anak namin ikaw. Lumapit si Don Raul kay Loving at tiningnan si Matias. Pwede ko bang mabuhat ang apo ko? Tanong nito at ang boses ay puno ng pag-asam. Tahimik nang tumango naman si Loving at inaabot si Matias. Maingat itong binuhat ng ama ni Arcangel. Ang ngiti sa labi nito ay hindi maitatago. Matias, sabi nito habang tinitingnan ng bata. Ang apo kong ito magdadala ng bagong simula sa ating pamilya. Sa tagpong yon na puno ng kaligayahan ng buong bahay, hindi lamang naging buo ang pamilya ni Arcangel at Loving, kundi natutunan din nilang patawarin at tanggapin ang mga sugat na iniwan ng nakaraan. Kasabay ng halakhakan at kasiyahan, alam nilang magsisimula sila ng panibagong yugto, puno ng pagmamahalan at pag-asa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!